Binigyan ako ng biyenan ng tira at sinabing wala siyang obligasyon. Ngumiti ako ang wakas. Alas 9 ng gabi, tahimik na huminto ang sasakyan ko sa ilalim ng parking area ng aming condominium sa Bonifacio Global City. Pinawalan ko ang makina at agad lumubog sa katahimikan ang loob ng kotse. Tanging ang aking sariling hininga, punong pagod, ang naririnig ko. Sumandal ako sa upuan, ipinikit ang mga mata at sinubukang palayasin ang mga numero at chart na patuloy na lumilitaw sa isip ko. Ang posisyon ko bilang sales director ay nagbibigay nga kita na maraming tao ang nangangarap, ngunit kasabay nito ubos-ubos na naubos ang lahat ng lakas ko. 14 na oras ng trabaho bawat araw, mga matinding pulong, mga biglaang biyahe sa probinsya at ibang bansa. Lahat na iyon ay naging bahagi ng aking pang-araw-araw na buhay. Sa sandaling iyon, ang tanging bagay na aking hangad ay isang tahimik na sulok, isang mainit na pagkain at isang tulog na walang bangungot. Ngunit alam ko na kapag nabuksan ang pintuan ng aming unit sa ika-25 palapag, ang katahimikan ay marahil ang pinakamahal na bagay na hindi ko makukuha. Binuhat ko ang mabigat na bag ng aking laptop at isa-isang nilakat ang mga hakbang patungo sa elevator. Ang malamig na LED na ilaw sa loob ay kumislap sa aking mapagod na mukha sa salamin. Isang mukhang minsan ay hindi ko na rin nakikilala ang sarili ko. Pagdating ko sa pintuan nga apartment, bago ko pa naabot ang susi, narinig ko na ang malakas na tunong video game at masayang halahakan mula sa loob. Napapikit ako. Huminga ng malalim at binuksan ang pinto. Isang familiar na eksena na masakit na pamilyar ang humarap sa akin. Sa gitna ng marangyang sala, nakaupo ang aking asawa na si Daniel Cruz na nakatitig sa 8 pulgadang TV, dalawang kamay na walang tigil na nagpi-play sa game controller at bibig na walang humpay na humihiyaw sa excitement. Nakasuot siya na makomportableng jogging suit, mukhang masaya at punong lakas para bang kakatapos lang niyang magpahinga ng buong araw. Sa tabi niya, sa maliit na single-seater na sofa, si Atenena ang aking biyenang babae na nanonood ng Korean drama sa iPad habang nakokomento ng malakas. Sa ilalim ng kanyang mapa ay si Charlene, ang kapatid ng aking asawa, nakahiga sa sahig, hawa ang telepono habang nagla-livestream ng madamit online. Ang boses niya ay maliwanag at maliksi habang inilalarawan ang mga koleksyong hindi naman siya ang bumayad. Walang kahit isa sa 3 taong iyon ang napansin ang aking pagdating. Abala sila sa kanilang sariling mundo. Isang mundo ng kasiyahan at kawalan ng alalahanin. Isang mundong itinayo sa pawis at luha ko. Tahimik kong inilagay ang aking sapatos sa tabi, ibinaba ang bag sa isang sulok, at nagpunta sa kusina. Sanay na ako, sanay sa hindi pagtanggap ng maligayang salubong, sanay sa pag-isa-isang paghahanap ng hapunan pagkatapos ng mahabang araw. Ngunit ang nakita ko sa kusina ngayong gabi ay lampas na sa lahat ng aking tinanggap. Sa kainan na may marble top kung saan dapat ay may maayos na hapunan, isang maliit na plastic tray lang ang nakalagay. Sa ibabaw nito, isang mangkok malamig at tumagas na kanin. Sa tabi nito, isang plato at sa plato, hindi karne, hindi isda, kundi ang mabuto ng tilapia na halatang kinain na ng husto at walang nakatirang kahit isang piraso ng laman. At sa dulo, isang mangkok ng sabaw na puno ng malinaw na tubig, ilang piraso ng gulay na lanta, at ilang tuyong hipon na lumulutang-lutang sa ibabaw. Natulala ako, nagsimulang magingay ang aking mga tainga. Hindi na ito kapabayaan, ito ay panlalait. Hindi lang sila kumain ng hindi ako naghihintay, sinaliksikin pa nila ang pinakakaruharuhan at iniwan sa akin bilang pahiwati ng aking lugar sa tahay na ito. Tumayo ako roon, ramdam ko ang galit na umalon sa aking lalamunan. Ano ang iniwan ko para sa pamilyang ito? Ano ang aking pinagsakripisyo? At sa kabila ng lahat ng iyon, ang kapalit ay isang platong puro butong ang isda at lantarang paghamak. Huminga ng malalim, sinikap kong huwag manginig ang boses ko. Kinuha ko ang plastic tray at dinala sa sala, inilagay ng mahinahon sa harap ng aking biyenang babae. Ang tunog ng gam ni Daniel
Ang tunog ng drama ni Ate Nena, ang boses ni Charlene lahat ay biglang tumigil. Tatlong pares ngang mata ang sabay-sabay na napatingin sa akin, pagkatapos ay bumaba sa kahawa-hawang tray sa mesa. Ma, tanong ko, ang boses ko ay kalmado ng kahanga-hanga, ito ba talaga ang hapunan ko ngayong gabi? Tumingin si Ate Nena sa tray, pagkatapos ay tumingin sa akin, ang malabi niya ay namumuo sa hindi pagbibigay lugod, walang kahit kaunting pagkakasala sa kanyang mukha. O naman, iyan ang bahagi mo. Kung alas 9 ka umuwi, iyan na lang ang makukuha mo. Gusto mo bang mag-antay kami ng gutom para sa iyo? Para mag-abuloy ka sa amin ngang pagkain? Hindi ko sinasabing mag-antay kayo, mahinahong sabi ko. Ngunit dapat man lang ay may matiwasay na pagkain na naiwan para sa akin. Nagtatrabaho ako ng buong araw, hindi ba ako karapat-dapat ng isang maayos na hapunan? Ang masalita ko ay parang naksindi nga apoy. Pinalo ni Ate Nena ang kanyang iPad sa mesa, tumayo at itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha. Ang boses niya ay tumaas at pumunit sa hangin. Ano ang sinabi mo? Akala mo ba ay espesyal ka dahil nagtatrabaho ka? Dahil kumikita kang pra, may obligasyon kang buhayin ang tahay na ito, nag-asawa ka sa pamilyang ito, dapat mong malaman ang iyong lugar. Kung umuwi kang huli, ikaw na ang mag-alaga sa sarili mo, huwag mong asahang ako ang magserbisyo sa iyo. Alam mo, wala akong obligasyong maglingkod sa manugang ko. Wala akong obligasyong maglingkod sa manugang ko. 6 na salita, para itong martilyo na bumagsak ng husto sa aking ulo. Lahat ng aking pagtitiis, lahat ng aking sakripisyo, lahat ng aking ilusyon tungkol sa isang mapayapang pamilya na aking sinisikap na itayo sa loob ng 3 taon, lahat ay gumuho sa isang kisap mata. Akala ko, kung sisikapin ko ng husto, kung magbibigay ako ng sapat, matatanggap ko ang respeto. Nagkamali ako. Para sa mga taong sanay lamang sa pagtanggap, ang pagbibigay ngang iba ay isang bagay na karapat-dapat nilang makuha. Tumingin ako kay Ate Nena. Tumingin ako sa lalaking nakatayo ng walang galaw sa sofa, ang lalaking tinatawag ko na asawa ko. Tumingin ako kay Charlene na nakangisi ng mapanglait, isang nakakasuklam at galit na nag-alon sa aking dibdib. Ngunit kakaiba, hindi ako umiyak. Marahil tuyo na ang aking mga luha mula pa noong matagal. Sa halip, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang namukatkad sa aking mga labi. Ang ngiti ko ay nagpatigil sa 3 tao. Si Ate Nena, na handang bumuhos ng karagdagang pang-away, ay biglang tumigil. Sa kanyang mamata ay may kislap ng pagtataka at isang kaunting pag-aalaga. Sa gitnang nakakainip na katahimikan, mahinahon akong nakuhang telepono mula sa aking bag. Ang madaliri ko ay magaang na lumipas sa screen at binuksan ang banking app. Ang mga mata ko ay nanatili sa mukhang aking biyanang babae habang nagbabago ang kulay nito. Nahanap ako sa menu ng recurring transfers at natagpuan ang automatic na transfer ng 30,000 piso bawat ika-isa ng buwan papunta sa account ni Nena Cruz. Pinindot ko ang button na I cancel. Lumabas sa screen ang confirmation message. Sigurado ka bang gusto mong kanselahin ang transfer na ito? Wala akong pag-alangan, pinindot ko ang isang mahinang ding amen mula sa telepono. Matagumpay na nakansela ang transaksyon. Itinaas ko ang aking ulo at ang ngiti ko sa aking labi ay lalong lumawak. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Ate Nena. Ang aking boses ay kasing lamig ng aking ngiti, malinaw at walang pag-alangan. Tama si Ma, sabi ko. Wala kang obligasyon sa akin. Huminto ako, pinagmamasdan ang pagbabago ng kulay sa kanyang mukha. Kaya naman, mula ngayon, wala na rin akong obligasyong maging ATM ng pamilya. Ang 30,000 piso bawat buwan opisyal na titigil. Magkatapat na tayo ngayon. Ang kwento ng aking buhay, ang paglaban ng isang babaeng nagbigay ng labis, ay nagsimula pa lamang. Ang silid ay nalubog sa isang nakakasikip na katahimikan. 3 taon. 3 taon na lumipas mula nang pumasok ako sa tahay na ito bilang asawa ni Daniel Cruz, bilang manugang ni Ate Nena. 3 taon na ako ay namuhay sa isang dula na sarili ko ang sumulat.
Isang dulang ng sakripisyo at ng dignidad na inihagis. Noon ay naniniwala akong makakalinlang ang pag-ibig sa lahat. Naniniwala akong kaya ng pag-ibig na gawing malambot ang isang malakas at malayang babae na handang lumayo sa likod para payagang magnining ang kanyang asawa, ngunit nagkamali ako, isang nakamamatay na pagkakamali. Ang aking sakripisyo ay hindi bumuong ang pagpapahalaga, pinanibago lang nito ang kanilang pagkamakasarili at kasakiman. Nakaupo ako sa aming malambot na kama, tuwid ang likod. Binalawala ang tunok na pagkakatok at paksihaw ni Ate Nena sa labas. Buksan mo ang pintuan. Ano ang sinabi mo, ha? Nagre-rebelde ka ba? Ang pagkakatok ay naging malakas na pagbabayo, ngunit ang lahat ng ingay na iyon ay parang hindi nakakaabot sa akin. Sa isip ko ay mga mabagal na larawan ng nakaraan ang araw na nagsimula ang mapait na dulang ito. Nakilala ko si Daniel sa isang company party. Siya ay empleyadong ibang departamento, isang lalaking may maliwanag na anyo, banayad ang pananalita, at medyo mahiyain. Ang pagiging mahiyain niya ang nakaakit sa akin. Sa gitna ng mundo ng negosyo na puno ng tuso at manloloko, ang katapatan ni Daniel ay parang presko na hangin, nakmahalan kami ng mabilis. Ang aming pagmamahal ay maganda noon, walang material na alalahanin. Minahal ko siya dahil sa pagiging mabait niya, at marahil minahal niya ako dahil sa aking sigasig at determinasyon. Noon ay sales head na ako, siya ay ordinaryong empleyado lamang. Ang pagkakaiba ng aming katayuan at kita ay unti-unting lumitaw, ngunit binok ako ngang pagmamahal kaya nilimutan ko iyon. Nang magpasyang mag-asawa kami, gumawa akong isang bagay na ngayon ko lang napagtanto na pinakamaling desisyon ng aking buhay. Sa pera na aking naipundar mula sa mahabang taon ng pagsisikap, binili ko ang magandang condominium na ito sa BGC, isang unit na mahigit 100 metro kwadrado, may magandang tanawin ng buong lungsod. Isang asset na nakakahalaga ng milyon-milyon. Nakatayo ako sa unit na amoy pintura pa. Ang puso ay punong kaligayahan at mga pangarap para sa isang tahanan. Ngunit biglang dumalas sa isip ko ang isang alalahanin. Si Daniel, ano ang mararamdaman niya? Ang kanyang sahod noon ay kakaunti. Paano siya magiging kumpiyansa na makapasok sa isang ganoong magandang tahanan bilang isyong asawa, bilang ulong pamilya? Alam ko kung gaano kalaki ang pride ng isang lalaki. Natatakot akong maramdaman niya ang kahihiyan at pagkamababangang loob. Kaya para sa pagmamahal, para protektahan ang kanyang marupo na pagpapahalaga sa sarili, nagsinungaling ako. Daniel, may programa ang company namin para sa mga senior employees, may subsidized housing daw. Nakakuha ako ng unit dito, murang-mura lang, ilang libo bawat buwan. Dito muna tayo habang hindi pa tayo makapag-ipon ng sapat para bumili ng sarili nating bahay. Ganun ang sinabi ko, nakangiti, habang kabok-kabok ang puso ko sa pagsisinungaling. Naniwala si Daniel agad. Niyakap niya ako, ang mga mata niya ay nagnining sa kagalakan at pagmamalaki. Talino talaga ng asawa ko, walang duda. At ang kanyang pamilya nang dumating para tumingin ay naniwala rin sa kwentong iyon. Noon, hinawakan ni Ate Nena ang aking kamay, nakatayo ang bibig sa ngiti ngunit mabilis na lumipas ang mga mata sa bawat mamahaling kasangkapan. Anak, swerte ka talaga, nakuha mo ang anak ko, at umaangat pa ang trabaho mo, nakatulog ka pa sa ganito kagandang lugar sa murang presyo, at nagsimula ang dula. Mula sa pagiging tunay na may-ari ng tahanan, naging isang mapalat na nangungupahan ako. Sila ang mahindi nagbayad ng kahit isang piso para sa isang ladrilyong bahay na ito ay naging parang mga Panginoon. Pagkatapos ng kasal, na-promote ako at naging sales director na. Ang aking kita ay tumaas ng malaki malapit na sa 60,000 bawat buwan ngunit itinago ko rin ito. Sinabi ko lang kay Daniel na tumaas kaunti ang sweldo ko, humigit kumulang 30 hanggang 40,000. Natatakot akong ikagulat siyang tunay na halaga. Gusto kong maginhawa siya. Gusto kong maging palagi siyang mabait at tapat na si Daniel na aking minahal. Akala ko ay ginagawa ko ang tamang bagay. Hindi ko alam na ang aking pagtatago at sakripisyo ay magiging masustansiyang lupa para sa masamang binhi. Lumipat sina Ate Nena at Charlene,
Kasama namin agad pagkatapos ang kasal, ang dahilan para masaya ang tahanan at kailangan ng matandang ina na malapitan ang kanyang anak. Hindi ako tumutol dahil akala ko ay ukol ito sa pagmamahal sa magulang, ngunit nagkamali ako. Hindi sila dumating para sa kasiyahan, dumating sila para umasa. Nang malaman nilang may magandang kita ako, nagsimula silang tratuhin ako parang minahan ng ginto. Humingi si Ate Nena ng 30,000 piso bawat buwan para sa household expenses, isang kahindik-hindik na halaga para sa isang pamilyang may 4 na matatandang miyembro lamang. Ngunit sinabi niyang pambayad itong pagkain, kuryente, tubig at ng kanyang serbisyo bilang tagapamahalang bahay. Natiis ko ito kahit alam kong halos wala siyang ginagawa sa bahay. Bawat araw, nagluluto siya ng isa lang na ulam sa hapunan, kung saan iyon man ay minsanan lang at palaging kulang. Karamihan ng oras niya ay ginugugol niya sa panonood ng drama at pamimili. Si Charlene naman, ang minahal na kapatid na babae ni Daniel, pagkatapos makagraduate ay nagdeklara na kailangan niya ng pahinga para mahanap ang angkop na trabaho. Ang pahingsang iyon ay umabot na sa 2 taon. Ginawa niyang fashion runway ang sala at ang supplementary credit card na ibinigay ni Daniel na salapi naman ng toto ko ay naging kasangkapan ng walang hanggang pamimili. Damit, bag, cosmetics at branded na gamit ay nagsisiksikan sa kanyang silid. Nang marahang banggitin ko ito kay Daniel, isang tawid kamay lang ang kanyang sagot. Bata pa si Charlene, hayaan natin siyang mag-settle down. Ikinakasal mo raw ba kung paunlakan mo ang kapatid mo? Kumikita ka naman. Oh, kumikita ako. At dahil kumikita ako, obligasyon ko ang tugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ang aking sakripisyo ay naging obligasyon. Ang aking kabutihan ay naging hangalan. Ayaw nilang kilalanin na ang bawat ilaw, bawat aircon, bawat tila sa sahig na tahay na ito ay binayaran ng aking pera. Namumuhay silang parang mga parasito sa katawang kanilang hinahamba. Ang ingay nga pagkakato sa labas ay tumigil, sa halip ay narinig ko ang mga sumpay ni Ate Nena at ang pekeng iyak ni Charlene. Narinig ko rin ang boses ni Daniel na sinisikang payapain ang dalawang, ngunit wala siyang sinabi para ipagtanggol ako, wala kahit kailan. Palagi siyang ganun. Isang lalaking nagigipit sa pagitan ngunit palaging kumakatik sa kanyang ina at kapatid. Ang panaginip ng pag-ibig ng isang maligayang tahanan ay ganap na bumagsak sa akin. Hindi na ako ang Carla na naniniwala na mananalo ang pagmamahal sa lahat. Ang Charla ngayon, pagkatapos may bayo sa dingding, ay nakilala ang mapait na katotohanan. Ang sakripisyo na hindi nakabatay sa pagtutulungan ay pagwawasak ng sarili. At matagal na akong nagwasak ng sarili. Panahon na para mabawi ang akin. Tulog ng mahimbing ang aking natulog ng gabing iyon. Ang unang tulog sa loob ng 3 taon na wala ni isang bangungot ng alipusta o mapanghamak na tingin. Wala na akong ramdam na bigat ng sakripisyo sa aking balikat. Sa halip ay isang kahangahangang gaan, isang kalayaan na kakaiba ang pakiramdam. Nang tumunok ang alarm sa 6:00 ng umaga, hindi na ako tamat na bumangon para sa isang pamilyang hindi nagpapahalaga. Sa halip, mahinahon akong pumasok sa banyo at inilubog ang sarili ko sa mainit na tubig na punong bula. Tumingin ako sa salamin. Hindi na ang nakaagimot at nakatahak na Carla ang nasa harap ko. Gumugol ako halos 1 oras para sa sarili ko. Pinili ko ang pinaka-eleganteng damit sa aking aparador, 1 piraso na matagal ko nang binili ngunit hindi ko pinaglakas loob na isuot dahil natatakot sa sasabihin ni Ate Nena tungkol sa pagiging masyado ritong gastos. Nagpagayak ako ng maayos perpektong pundasyon, matalas na mata at pulang labi na punong kapangyarihan. Nang tingnan ko ang sarili ko sa huling pagkakataon sa salamin, nakita ko ang isang ganap na naibang babae, isang babaeng kumpiyansa, malakas, at alam ang kanyang sariling halaga. Hindi na ako ang maputlang anino sa aking sariling tahanan. Ako ang may-ari nito, at panahon na para malaman ng lahat iyon. 7:30 nang lumabas ako, silit. Ang sala ay tahimik na kahindik-hindik marahil pagod sila sa kanilang sigawan kagabi. Nakasara pa rin ang pintong silit ni Ate Nena, ni Charlene at ni Daniel.
Mabuti. Wala akong sinabi, tahimik kong isinuot ang aking high heels, ang tunog ng aking mga takong sa marble na sahig ay umatog ng isa-isa. Tok-tok-tok, tiyak at mapanghamon. Binuksan ko ang pinto, lumabas, at isinalampak ito, ang malakas na, bang, ay umatungal parang isang pahayag simula ng isang araw na hindi magiging tahimik. Nagtuloy ako sa isang maringal na kafe sa Makati na laging minamahal ko. Umorder ng eggs benedict, sariwa at malamig na katas ng dalandan at isang kuhang mainit na kape. Umupo ako malapit sa bintana, dahan-dahang tinatamasa ang almusal habang tinitignan ang matao sa labas na nagmamadali. Naramdaman ko ang ganap na kapayapaan. Ito ang buhay na nararapat sa akin, isang buhay na sarili ko ang lumikha at tinatamasa ng buo nang hindi ibinabahagi sa mga hindi karapat-dapat. Mayroon pa akong oras para basahin ang ilang pahina nga libro, isang gawi na matagal ko nang pinabayaan. Sa aming unit sa ika-25 palapag, sa palagay ko, isang tunay na bagyo ang nagsisimula. Naisip ko ang eksena ng malinaw. Mga alas 8:30, tatakbong pumasok sa kusina sina Ate Nena at Charlene. Inaasahang may mainit na almusal na naghihintay sa mesa. Ngunit tatanggapin lamang silang malamig at walang lamang kusina. Walang mainit na sinangag, walang itlog, walang kahit mainit na gatas, katahimikan at mga malinaw na kawali na nakatambak sa tabi ng gasutro. Si Ate Nena ay magtataas ng malakas. Ang tampalasang yan, nag-iwan ng hindi nagluto. Gusto niyang patayom ang buong pamilya. Si Charlene naman ay iyak-iyak. Nay, gutom na ako. Paano ako mag-livestream ng walang makain? Pagkatapos ay magigising si Daniel. Nagtatakang titingin sa walang lamang kusina. Pagkatapos ay sa nag-aalab na mukha ang kanyang ina at kapatid. Nasaan si Carla? Tanungin ng ina niya at sasagutin ni Ate Nena. Nagre-rebelde na iyan. Umalis na. Tawagan mo ngayon din. Pabalikin mo dito. Ngunit hindi nila ako matawagan dahil kagabi ay binablok ko na ang lahat ng tatlo sa aking telepono. Ang gutom at galit ay magiging sugdulang kawalan ng pasensya ni Ate Nena. Huwag pansinin iyan. Mabubuhay kaya ang bahay na ito kahit wala siya. Pumunta na lang tayo sa palengke. Ikaw ang magbigay ng pera. Iunat niya ang kamay kay Daniel, isang pamilyar na kilos. Ngunit si Daniel, wala siyang maraming cash. Sasabihin niyang wala siya at ito ang simulang tunay na drama. Hihikayat ng sarili niya si Ate Nena na kunin ang bank card na ibinigay ko sa kanya para sa household expenses. Aakalain ni Ate Nena na mayroon pa rin itong 10,000 piso tulad ng dati. Ngunit hindi siya magtutuloy agad sa pagbibili. Susuriin niya muna ang balanse. Makikita niya ang isang malamig at walang awang numero, Are 78.5, 74 na sentimos. Walang sapat para kahit makapagpamanghid. Ang lahat ng pag-asa ni Ate Nena ay magiging abo. Ang katotohanan ay nakalatag sa harap ng kanyang mamata, malinaw at walang paligoy-ligoy. Hindi lamang ako nagsalita, gumawa ako ng totoong aksyon. Ang pinakukunan, kara ay putulin na. Tatayo siyang patay na ang kilos sa harap ng ATM. Ang mga taong naghihintay sa likod niya ay magiging di mapakali, ngunit wala siyang naririnig, wala siyang nakikita. Umaawit na lamang ang kanyang matainga at isang kakilakilabot na kalungkutan ang dumapo sa isip niya. Pagdating ng galit sa halip ng pagkabigla, magtatakbo siyang pauwi. Ang mukha ay mamula-mula sa kahihiyan at put. Pagpasok sa bahay, ibabato niya ang bag sa sahig. Wala na lahat, walang piso, totunga pinalitan niya. Ang kalituhan sa unit ay mabilis na naging isang galit na kaguluhan. Matapos ang ilang sandaling pagkatigil, humiyaw si Ate Nena ng isang malakas na hiyaw punong galit at takot. Hindi maaari, ang kapalaran niyang iyan, nagawa nga niya talaga ito. Hindi siya maniniwala sa mensahe sa kanyang telepono. Aakalain niyang error ito, isang pagkakamali ng sistema. Sa isang manipis na pag-asa, mabilis niyang kukunin ang bag, hindi na nagbibihis mula sa damit tulog, nagsusuot lang ng jacket para lumabas at magtatalon sa pintuan. Nay, saan ka pupunta? Itatanong ni Daniel at ni Charlene pagkatapos niya, ngunit hindi na siya sumasagot. Isang layunin lamang ang nasa isip niya,
ang pinakamalapit na ATM. Tatakbo siya ng buong lakas pababa ng lobby, hindi na naghihintay sa elevator. Kapag bumukas ang pintong elevator, sisiksikin siya, hindi alintana ang mapahiwating ng kapitbahay. Sa ATM, ilalagay niya ang card nang nanginginig ang kamay. Ipinasok ang pin maling-mali sa unang pagsubok dahil sa labis na pagkakabigla. Sa pangalawang pagkakataon, tama na. Hindi pa siya agad nag-withdraw. Pinili niya ang tingnan ang balance na laging umaasa sa numero na 20 ilang libo. Ngunit ang makikita na screen ay isang malamig at walang awang numero. Isang bilang na parang isang tapal ng kamay sa kanyang mukha. ID 78.5. Hindi na sapat para makabili ni mayos na almusal para sa buong pamilya. Lahat ng huling pag-asa ni Ate Nena ay naglaho. Tumayo siyang nakatigil sa harap nga ATM, malawak ang mata na nakatitik sa screen. Ang mataw sa likod niya ay nagiging mainit na, ngunit hindi na niya ito narinig o nakita. Sa kanyang makamay ay umaawit lang, at sa kanyang isip ay isang kakilakilabot na kawalan. Pagdating ng galit sa halip ng pagkagulat, inalis niya ang card at tumakbo pauwi. Ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Wala na lahat. Ang totoo, pinutol talaga niya, hiyan niya pagpasok sa bahay habang ibinabato ang bag sa sahig. Si Daniel at Charlene ay namutla. Nay, ano na ang gagawin natin? Nagsimulang umiyak si Charlene. Ang pera ko sa magagamit, ang pera sa paglabas kasama ang mga kaibigan, ang pera sa damit paano na. Si Daniel naman ay hindi mapakali, nagalaw-galaw sa sala. Siya ang lalaki ngunit hindi siya kailanman nag-alala tungkol sa pera sa bahay. Lahat ay inaasikaso ko. Ngayon, nang biglang ibalik sa kanya ang pasanin, siya ay ganap na naguguluhan at walang magawa. Bakit nakatayo ka pa diyan? Humiyaw si Ate Nena sa anak. Ikaw ang kanyang asawa. Hindi mo ba mapipigilan ang sarili mong asawa? Tawagan mo siya ngayon, sabihin mong isauli ang pera o huwag na siyang bumalik dito. Naprovoke ang ina, ang pagmamalaki ng isang lalaki kay Daniel ay bumulwak. O asawa niya ako, dapat may otoridad siya. Hindi pa niya nakita ang isang asawa na laging masunurin at mabait na maaring suwakin siya ng ganito. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ako. Noon ay tapos na akong magbayad ng almusal at naghahanda ng magmaneho papunta sa opisina. Nagliwanag ang screen ng telepono ko, lumabas ang pangalan, Daniel. Bahagya akong ngumiti. Marahil panahon na para palitan ang pangalang ito. Sinagot ko ang tawag ngunit hindi nagsalita, tahimik na naghihintay. Sa kabilang dulo, ang boses ni Daniel ay umugong hindi bilang pagtatanong o pagbabagong relasyon, kundi bilang isang utos na punong ng pagiging mataas ang tingin at kapangyarihan. Carla, anong ginagawa mo? Bakit mo pinutol ang household allowance ni nanay? Alam mo bang nakagulo na ang buong bahay? Bibigyan kita ng 5 minuto isauli ang pera o huwag kang magreklamo sa akin. Nakinig akong walang galaw sa lahat ng salitang iyon. Wala ni isang pagpapahalaga, wala ni isang pag-unawa. Binalisa lang niya ang pera, ang kaguluhan ng kanyang ina at kapatid. Hindi niya tinanong kung bakit ko ginawa iyon. Hindi niya inisip ang aking damdaming kagabi. Para sa kanya, ako ay palaging nagkakamali. Huminga ako ng malalim, pagkatapos ay nagsalita sa isang malamig at malayo ang boses. Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos na, magbabago na ako, abala pa ako. Charla, ikaw, sumigaw si Daniel sa telepono. Huwag mong subukan ang aking pasensya, sinasabi ko sa iyo. Hindi ko na natapos ang sinasabi niya. Pinindot ko ang pindutan ng pagtapos ng tawag. Pagkatapos, pumunta ako sa contacts, hinanap ang kanyang pangalan at pinili ang block this number. Ganun din ang ginawa ko para sa numero ni Ate Nena at Charlene. Mula ngayon, hindi na nila ako maabala. Ang aking ganap na katahimikan ay ang pinakamatibay na kasagutan. Ang katahimikang iyon ay lalong magpapagalit sa kanila. Marahil magtatangka si Daniel na tumawag muli at kapag nalaman niyang nakablok na siya, ang kanyang galit ay aabot sa rurok, ngunit ano ang magagawa niya? Hanapin ako sa opisina.
Hindi ko akalaing mayroon siyang lakas na loob na gumawa ng isang eksena sa aking lugar ng trabaho. Ang aking sasakyan ay mahinahon na humihinto sa daan patungo sa mataas na gusaling opisina. Isang bagong araw ng trabaho ang nagsisimula at isang bagong digmaan ang nagsisimula rin. Buong araw, ganap akong nakatuon sa trabaho, mga pulong, mga kontrata, manegosasyon sa mga kasosyo. Sinadya ko ang pagiging abala ng walang puwang para isipin ang kaguluhan sa bahay. Ito ang aking proteksyon sa sarili, ang paglikha ni isang ligtas na espasyo para sa isip ko, ngunit alam ko na ang pag-iwas na ito ay pansamantala lamang. Ang tunay na paghaharap ay magaganap sa hapon kapag bumalik ako sa lugar na tinatawag ko paring tahanan. Hindi ako natatakot. Sa halip, naramdaman ko ang isang malamig na determinasyon na dumadaloy sa aking mga ugat. Panahon na para muling itayo ang kaayusan, para malinaw at matapang na hatiin ang hangganan. Pagkatapos ng trabaho, hindi ako agad umuwi. Nagmaneho ako patungo sa isang malaking electronic store sa Ortigas. Diretso akong pumunta sa seksyon ng smart locks. Matapos pabayuhan ng miyembro ng staff, pumili ako ng pinakamodernong door lock na may fingerprint, card at passcode. Pumunta rin ako sa seksyon ng appliances at bumili ng maliit na two-door refrigerator, sapat para sa pagkain at inumin para sa sarili ko lamang. Pagkatapos magbayad, hiniling ko na may hatid at may lagay ang lahat ngayong gabi. Lahat ay handa na para sa aking plano. Dumating ako sa bahay mga alas 7 ng gabi. Ang hangin sa loob ng unit ay makapal at parang malapit ng sumabog. 3 tao ang nakaupo sa sala, walang sinasabi sa isa't isa. Ang kanilang hapunan ay 3 lata, ang instant noodles. Usok pa rin ang kumukulo mula sa itaas. Nang makita nila ako, 3 pares ng mata ang sabay na tumingala, punong galit, ng samang loob at kaunting kawalan ng kakayahan. Si Daniel ang unang tumayo, lumapi sa akin, ang muka enakuyom. Nagbalik ka pa rin. Saan ka nagpunta buong araw? Bakit mo kami binablok? Mahinahon akong ibinaba ang bag, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Nagtatrabaho ako. Kung hindi, saan kukuhang pangkabuhayan? At ang pagbablok sa inyo ay dahil hindi ko na nais marinig ang mga walang kwentang bagay. Wala na tayong kailangang pag-usapan. Wala tayong kailangang pag-usapan. Si Daniel ay napalngiti ng mapait. Giniba mo ang buong tahay na ito at sinasabi mong wala tayong pag-usapan. Ang nanay at ang kapatid ko ay nagutom ng buong araw. Maligaya ka sa nangyari. Hindi mahalaga kung masaya ako o hindi. Pagtugon ko, ang boses ay pantay-pantay. Mahalaga ay kailangang maging responsible ang bawat isa sa kanyang sariling buhay. Sanay kayo sa pag-asa sa iba, kaya ngayon ay nahihirapan. Ngunit masasanay din kayo. Ikaw ang Atenena ay hindi na mapakali. Tumayo siya, itinuro ang daliri sa aking mukha. Ang tahay na ito ay para sa aking anak. Ikaw lamang ang manugang, ang tagalabas, walang karapatang magutos dito. Lumabas ka. Lumabas paano po? Nagtanong ako ng isang simpleng tanong na punong bigat. Dito ay saan? Nakalimutan ni ate. Ang bahay na ito ay inuupahan ko at ako ang nakapangalan sa kontrata. Kung kailangang umalis, hindi ako ang aalis. Ang salita ko ay parang isang timbangang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang mukha. Natulala siya, sapagkat iyon ang kwentong aking binuo at naniniwala sila sa loob ng 3 taon. Walang dahilan para palayasin nila ang may-ari ng paborableng rented na bahay. Sa oras ding iyon, tumunog ang doorbell. Lumabas ako para sagutin. 2 delivery man at isang electrician ang nakatayo sa labas. Good evening, Ma'am Carla. Nagatid po kami ng refrigerator at darating ding mag-install ng smart lock. Halika, pumasok na kayo. Lumingon ako sa 3 mukha na umaling-aungaw sa hindi pag-unawa sa nangyayari. Ang elektrisyan ay diretso sa pinto ng aming silid-tulugan at nagsimulang tanggalin ang lumang kandado. Ang 2 namang delivery man ay maingat na dinala ang maliit na refrigerator sa loob. Lahat ng 3 miyembro ng pamilya ni Daniel ay napatulala. Anong gagawin mo? Nautal na tinanong ni Daniel.
Nahintay akong matapusin ngang elektrisyan ang paglalagay ng bagong kandado at malagay ang refrigerator sa sulok ng silid. Pagkatapos lumabas ang mga trabahador, binalingan ko ang tatlo. Kinuha ko ang remote control, pinindot ang isang button at ang pinto na gaming silid ay automatikong naglok ng isang tuyo at tiyak na click. Tulad ng nakikita ninyo, sinimulan ko ang aking pahayag ng malinaw at may otoridad. Mula ngayon, ang silid na ito ay ang aking ganap na pribadong espasyo. Walang fingerprint, walang passcode, walang sinuman ang maaring makapasok muli. Huminto ako para mapanood ang kanilang mga reaksyon. Ang mukha ni Daniel ay mula puti ay naging lila. Naramdaman niyang nilalait siya. Tinanggal ang kanyang karapatang maging asawa, maging Panginoon sa loob ng kanilang silid tulugan. Ito, ipinunto ko ang maliit na refrigerator, ang lalagyan ng aking pagkain at inumin, ang lahat ng nasa malaking refrigerator sa labas, hindi ko hahawakan. Sa kabaliktaran, umasa rin akong walang hahawak ng aking magagamit. Sa wakas, dumating sa isang konklusyon na parabang isang espada na pumutol sa lahat ng pinansyal na ugnayan sa pagitan namin. At ito, ang pinakamahalaga, mula ngayon, opisyal na tayong gumagawa nga kanya-kanya. Pera, pagkain, responsibilidad. Wala akong ikakaltas kahit isang piso sa shared expenses, kuryente, tubig, internet, kondo dues sa katapusan ng buwang ang bill ay hahatiin ng pantay 4 na bahagi. Kung sino ang hindi magbabayad, ang serbisyo ay maaring putulin. Narinig na ba ang lahat? Walang sumagot. Nakatayo lang silang patay mataas na parang mga estatwa. Hindi nila mapaniwala ang charla, ang mabait, mahinahon, masunuring asawa at manugang ay makakayang maging ganito, katapang at ganito kahirap pabiguin. Wala akong pag-atras, nagtatag akong matibay na pader, binihag ang hangganan sa pagitan ng aking mundo at ng kanila. Ang pader na iyon ay itinayo mula sa sugat, kabiguan at kahihiyang naramdaman ko. Sa pinto ko ay kalayaan at kasarinlan. Sa kabilang dakong pader ay isang impyernong kailangan nilang harapin ng mag-isa. Ang buhay sa ilalim ng bagong kasunduan na aking itinakda ay nagsimulang puno ng pag-aatubili at tensyon. Sa mga unang araw, ang hangin sa loob ng bahay ay hindi naiba sa isang patlang ng labanan. Walang putok ng baril, walang bomba, ngunit ang kaawaan at galit ay lumulutang sa bawat metro ng hangin. Tuwing lumalabas akong silid, 3 pares ng mata ang sumusunod sa akin na parang kaaway nila ako. Hindi sila nag-usap sa akin at ako rin ay hindi na nag-aabalang magsalita. Nakatira kami sa ilalim ng isang bubong ngunit parang maestrano hindi pa katulad ng mga estranho dahil sa pagitan namin ay put lamang. Ang aking bagong buhay naman ay ganap na nagbago sa positibong paraan. Wala ng pagbabangon ng maaga para magluto para sa buong pamilyang tamat. Wala ng pag-alaga ng bahay ng iba. Mayroon akong mas maraming oras para sa sarili ko. Umaga, tahimik akong lumalabas para kumain, uminom nga kape at pumunta sa opisina. Pagkatapos katrabaho, hindi rin agad ako umuwi. Naktegum, pumupunta sa spa o nakikipagmet sa mga kaibigan. Sa pag-uwi, kinukuha ko lang ang pagkain mula sa aking maliit na refrigerator at pinapainit. Karaniwang ang mga masustansyang pagkain tulad ng salad, chicken breast o pan-seared salmon mga pagkain dati ay hindi ko kaya dahil laging sinasabi ni Ate Nena na masyadong mahal at aksaya. Kumakain ako sa loob ng silid, nakpapatuhtok na malambot na musika, nakbabasa ng libro. Iyon ay isang mundo ngang kapayapaan, isang oasis para sa akin sa gitna ng impyernong ito. Ang hunit sa labas ng pinto na aking silid, ang mundo ay hanap na kabaliktaran, ang impyerno ay tunay nang nagsimula para sa 3 taong iyon. Sa mga unang araw, sinubukan pa rin nilang panatilihin ang hitsura. Sina Ate Nena at Charlene ay nagbibihis pa rin ng maayos, naglalaro pa rin sa telepono, nanonood ng drama. Si Daniel ay umuwi sa tamang oras, nagpapaanggan pa na siya ay haligi ng pamilya. Ibinigay niya kay Ate Nena ang lahat ng kanyang sweldong 15,000 para sa gastusin.
Ngunit ang 15,000 para sa isang pamilyang sanay sa 60,000 bawat buwan ay parang isang patak ng tubig sa dagat. Pagkalipas ng 3 araw, kalahati na ang nawala. Nagpatuloy si Atenena sa kanyang gawing pamimili sa supermarket nang hindi na tinitingnan ang presyo. Nag-order pa rin si Charlene ng gamit online nang walang pag-aalaga. Si Daniel naman ay kailangan pa rin ng bayad ng toll, ng tanghalian, ng kape kasama ang mga kasamahan. Hindi nila naiintindihan na ang kanilang pitaka ay hindi na ang walang lapat na bag ng Doraemon. Dumating ang ika-4 na araw at nang nakaupo ako sa aking silid opisina, narinig ko ang malakas na pag-away mula sa labas. Nay, bakit ganon kabilis maubos ang pera? Ilang araw pa lamang, malapit na masahit ang aking sweldo. Iyon ang boses ni Daniel, punong inis at kawalan ng lakas. Anong sinasabi mo? Pambayad iyan ng groceries para sa lahat tayo, pati na iba pang gastusin. Alam mo ba kung gaano kamahal ang presyo ngayon sa labas? O kaya mo ba pinahahalagahan ang pera mo higit sa iyong ina at kapatid? Nagalit na nagsalita si Atenena. Pero nanay, ganito lang talaga ang mayroon ako. Kailangan pa nating bayaran ang kuryente, tubig, internet. Kondo 2 sa tang parte ni Carla, sinabi niyang paghahatin ang lahat, hindi siya magbabayad para sa atin. Huwag pansinin iyang si Carla, itong demonyo talaga. Itinatapon ni Atenena ang salita. Ikaw, Charlene, bawasan mo na ang pamimili. Hindi na handa ang sikmura sa tindahang damit at bag na iyan. Ay nako, nay, nakakatawa ka. Babay ako, hindi ba ako maring bumili ng gamit? O gusto mo ba na lumabas akong tila basura para tawanan ng matao? At si Charlene naman ay hindi nakpatalo, inutos na ang sisi kay Daniel. Sa ate Daniel kasi to, anong uri ngang lalaki na hindi niya mapigilan ang sariling asawa? Ngayon kaming lahat ay nakdurusa. Nagpatuloy ang kanilang pag-aaway ng mahabang oras, isang pag-aagawan sa isa at isa ng maparasitong nawalan ng kanilang host. Nagsisi sila sa isa at isa, sinalisi ang isa at isa, ngunit wala ni isa sa kanila ang handang aminin na ang kanilang katamaran at walang ingat na paggugastos ang nagdala sa kanila sa kalagayang ito. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magbago ang kanilang pagkain. Wala ng karne at mga pagkaing dagat, wala ng mapahandang ulam, sa halip ay tokwa, itlog, at sa rurok ng kanilang kahirapan instant noodles. Isang linggo ang lumipas mula nang ideklara ko ang aking bagong tuntunin. Malinaw na ang pagbabago sa loob ng bahay. Wala nang naklilinis ang sala ay naksimulang makalat na makabasura, makabalat na hepi, makabinhing latak, makabote. Ang basurahan ay puno ngunit walang gustong maklabas. Ang amoy ngang instant noodles ay naging pantanging halimuyak ng marangyang condominium na ito. At ang tunay na pahirap para sa kanila ay sa tuwing gabi, bandang 7:30, habang ang kanilang gutom ay nasa rurok. Magdarating ang delivery man at mabubuksan ko ang pinto. Karaniwang may mabangong pagkain ito, isang orderan ng steak, isang pizza na may seafood, o isang maliit na shabu-shabu. Ang amoy ng pagkain ay kukalat sa buong bahay, papasok sa bawat sulok, pahirap sa ilong ng 3 taong ngumuguya ng instant noodles sa kusina. Maririnig ko ang kanilang malakas na paglunok. Mararamdaman ko ang kanilang managnanasa at mapahamak na titig habang tahimik kong kinukuha ang bag ng pagkain at diretso pumunta sa silid, sinasara at isinasakandado ang pinto. Hindi iyon paghihiganti. Iyon ay pamumuhay lang ako sa aking buhay. Ngunit para sa kanila, iyon ay isang insulto, isang hamon na hindi nila matanggap. Ang gutom, sa parehong literal at matalinhagang kahulugan, ay unti-unting pinupunit ang kanilang pekeng hitsura. Ang pagiging pinino, ang pagiging elite na lagi nilang ipinagmamalaki ngayon ay isang komedya na lamang. At kapag ang isang tao ay naibayo sa hangganan na kagutoman at kahirapan, walang anumang bagay na hindi niya gagawin, kahit ang pinakamababang paraan para makuha ang kanilang kailangan. Alam ko na ang aking matahimik na araw ay hindi magtatagal. Ang pagkakaiba nga aming magabuhay ay lalong naging malinaw. Habang ako ay lalong gumanda, luminaw ang balat at nagniningning dahil sa panahon para sa sarili at payapang isip, ang tatlong ito ay lalong nang luluoy.
Ang ate nena ay nayayat, ang mukha niya ay lagi na lang umaalap at nagrereklamo. Si Charlene ay wala ng pera para bumili, ang livestream niya ay unti-unting nababawasan. Ang malumang kaswatan ay hindi na makakadago, kanyang pagod at nawalang sigasig. Ngunit ang pinakamaraming pagbabago ay sa kay Daniel. Ang lalaking minsan ko ay minahal, na laging nakaayos at palaging nagmumukhang maayos, ay ngayon ay mukhang kaawa-awa. Pumayat siya, may balbas na hindi na ahit, ang damit opisina ay hindi na pinamamalayan. Ang presyon nege, pagsuporta sa isang pamilyang sanay, sa kasaganahan kasama, ang kahihiyang nakikita niya tuwing titignan niya, ako ay nagbago siya. Isang tao na punong inis at kawalan ng pag-asa, alam ko na sa likas na katangian ni Daniel, lalo na sa kanyang malalim na pagpapahalaga sa sarili bilang lalaki, hindi siya makakatagal ng matagal sa ganitong kalagayan. Hahanapin niya ang paraan para mabawi, ang kanyang pakiramdam na sa kanya ang kontrol at katayuan, at hindi ako nagkamali. Isang gabi, nang pagbaling ko mula sa trabaho, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Ang smart lock sa aking pintuan ay nagulat ng maraming pagtatangkang buksan ang pinto gamit ang maling code. Ang kasaysayan ng pag-access ay nagpapakita na ang mapagtatangkang ito ay nangyari sa tanghali habang nasa opisina ako. Nagbababala ang aking kutob. 3 tao lamang ang nasa bahay na ito at alam ko na hindi si Ate Nena o Charlene ang gumawa nito. Si Daniel lamang ang maaring gumawa. Sinisikap niyang pumasok sa aking silid. Ngunit bakit? Isang malamig na kaisipan ang dumaan sa aking huluhod. Naalala ko na sa loob na aking silid ay may maliit na mini-safe. Sa loob nito, bukod sa ilang alahas, ay nakatago ang mahahalagang dokumento, kabilang ang makumpidensyal na corporate papers at makontratang dinadala ko sa bahay para tapusin ang trabaho. Kung ang madokumentong iyon ay malalantad o gagamitin para palayain ko, ang epekto ay maluba, hindi ko ito maaring balewalain. Ang kasamaan ng isang taong itinulak sa hangganan ay walang katiyakan. Agad, online akong nag-order na napakaliit na CCTV camera, isa na may kakayahang manggulat at nagkokonekta ng direkta sa aking telepono. Nang matanggap ko ito kinabukasan, maingat ko itong inilagay sa isang nakatagong sulok sa bookshelf. May malinaw na tanawin sa buong silid, lalo na sa pinto at mini-safe. Naktayo na akong bitag, naghihintay lamang ang biktima na pumasok. Hindi ako naghintay ng matagal. 2 araw pagkatapos, isang Sabado ng gabi, sinabi ko sa lahat na may lakat akong hapunan at sinehan kasama ang makaibigan at marahil ay mauling-auli ako. Ito ang perpektong dahilan. Naktuloy ako sa labas na kondominium ngunit hindi pumunta kahit saan. Nagmaneho lamang ako sa isang malapit na cafe, nag-order ng inumin at binuksan ang telepono para kumonekta sa CCTV sa aking silid. Ang screen ng telepono ko ay nagpakita ng pamilyar na imahe ng aking silid, tulugan tahimik at walang anomalya. Pasensyosong hinintay ko. Bandang 10:00 ng gabi, nagsimula ang eksena. Lumitaw ang pinto ng aking silid sa screen. Pagkatapos ng ilang sandali, ang hawak ng pinto ay bahagyang gumalaw. Pagkatapos, isang malakas na ingay ng pag-ukulit ang narinig. Si Daniel ay sinisikap gumamit ng isang bagay para buksan ang pinto. Nagpigil ako nga hininga habang pinanonood. Isang bahagi ng aking puso ay umaasa pa rin na nakakamali. Ako na ang asawang minsan ko ay minahal ay hindi kayang maging kasing baba noon. Ngunit pinatay ng katotohanan ang pag-asang iyon. Pagkatapos ng ilang bigo na pagtatangka sa smart lock, sumuko si Daniel, ngunit hindi siya umalis. Pumunta siya sa ibang lugar at bumalik. Sa kamay ay may hawak na sipit at tornilyador. Plano niyang sibakin ang pintuan. Lumamig ang aking puso. Anuman na natitirang pagmamahal sa pag-aasawa ay namatay sa sandaling iyon. Ang lalaking nakikita ko sa screen ay hindi na si Daniel Cruz na kilala ko. Isa siyang magnanakaw, isang mababang individual na sinisikap pumasok sa pribadong espasyong sarili niyang asawa. Ngunit marahil naabot niya na rin ang kanyang sariling katinuan. Napansin niyang ang pagsiba ng pintuan ay gagawa ng malakas na ingay.
Tumigil si Daniel. Nagpunta't nagbalik siya sa hallway. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala at galit. Pagkatapos, biglang huminto siya at nakatigil, nakatingin sa puwang sa itaas ng pintong ang silid. Biglang naalala niya ang isang bagay. Dati, nang makasamang naninirahan pa kami, may nakalagay kaming backup case sa ibabaw ng aparador sa hallway para kung may makalimutan ng susi. Ganap na nakalimutan ko ang detalyeng iyon. Maingat na lumabas si Daniel at pagkaraan ng ilang segundo ay bumalik na may hawa na mekanikong susi. Ang aking smart lock ay may function din na pagbukas sa mekanikong susi, isang pagkakamali ko. Nanginginig ang kamay ni Daniel habang inilalagay ang susi sa butas. Isang tak at nabuksan na ang pinto ng aking silid. Maingat siyang pumasok at mabilis na isinara ang pinto. Malinaw ang kanyang layunin. Hindi niya hinawakan ang dresser o aparador, diretso siya sa aking mini-safe. Sinubukan niya ang mapamilyar na kombinasyon ang aking kaarawan, ang kanyang kaarawan, ang araw ng aming kasal, ngunit matagal ko na itong pinalitan. Pagkatapos ng ilang bigo, ang mini-safe ay nagulat ng matagal na beep at pansamantalang naking locked. Nainis na sinipa ni Daniel ang safe. Lumingon siya sa paligid ng silid na parang hayop na naibayo sa sulok pagkatapos ang kanyang tingin ay tumitigil sa aking leather bag sa mesa ng trabaho. Iyon ang kanyang gusto. Planong nakawin niya ang aking corporate documents para gamitin bilang banta. Sapat na, hindi na ako maring maupo at panurin ito. Naisaf ko ang video, isinara ang telepono, nagbayad at nagmaneho pauwi. Lumakad ng maingat at tahimik ang aking katawan, parang pusa. Pinuksan ko ang pintuan ng unit ng walang tunog. Ang telebisyon sa sala ay malakas pa rin. Sina Ate Nena at Charlene ay abala pa rin sa kanilang mundo, walang alam sa ginagawa ng anak at kapatid sa aking silid. Maingat akong lumapit sa pintong silid at biglang inutusan ito. Ano ang ginagawa mo rito? Napahandusay si Daniel, nahulog pa ang madokumento sa sahig. Lumingon siya, ang mukha ay puting ang papel nang makita ako sa pintuan. Ikaw, paano ka nakabalik ng ganito kabilis? Kung hindi ako umuwi, dinala mo na sana ang lahat ng ito. Ano? Itinuro ko ang madokumento sa sahig. Anong plano mo? Nakawin ang corporate papers para ipagtanggol mo ang sarili? Hindi ganonen ang nasa isip mo. Naghahanap lang ako ng hindi na kailangan pang makdrama. Nakakalungkot na ngiti sa aking labi. Nakita ko na lahat, Daniel. Itinaas ko ang aking telepono at pinalakat ang video mula sa simula. Sa malaking screen namin, ang buong kilos ni Daniel mula sa pagtatangkang sibakin ang pintuan, sa pagbukas ng susi, hanggang sa pagtatangkang buksan ang safe at hahawakan ang aking madokumento ay malinaw na makikita. Bawat larawan at tunog ay malinaw. Ang mukha ni Daniel ay nagbago mula puti ay naging kulay abo. Nakatingin siya ng walang pagtingin sa screen. Ang buong katawan niya ay nanginginig. Ang huling maskarang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay natanggal, na iwan lamang ang tunay na mukhang isang hamak na tao, isang lalaking umasa sa asawa niya at ngayon ay nagnanakaw. Lumuhod siya sa sahig. Ang tingin ay puno ng katakot at pagsusumamo. Sa patunay na ito, maari akong tumawag sa pulis ngayon, malamig ko nitong sinabi. At kailangan mong harapin ang kasong pagpasok ng walang pahintulot at pagnanakaw. Isipin mo ilang taon kang maring masentensyahan. Huwag charla, pakiusap, huwag tumawag sa pulis. Nagsisi na ako, alam ko ay nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Umatras ako isang hakbang para iwasan ang kanyang kamay. Tumingin ako sa lalaking nakayukbo sa aking paanan, walang pagmamahal o habag na natitira sa akin. Ang aming kasal ay tunay ng patay sa sandaling iyon. Dahan-dahan akong pumunta sa mesa, binuksan ang drawer at kinuha ang makapal na file na matagal ko nang inihanda. Ibinato ko ito sa mesa sa harap niya. Daniel Cruz, nag-apply tayo ng annulment. Pagkatapos na gabing iyon na nahuli si Daniel, ang hangin sa loob ng bahay ay lalong naging nakakainip. Si Daniel, mula sa isang mayabang at nagmamalaking tao, ay naging isang tahimik na anino.
Magasiyo ang umalis, uli-uling umuwi ng huli, iniwasan ako ng husto. Ang takot sa pagsasampa kong kaso sa kanya at ang kahihiyang napakita ay ganap na nagbaw ng kanyang pride. Sina Atenena at Charlene naman, pagkarinig nila kay Daniel na nagsimula ng magtapat sa takot, ay tumahimik din. Hindi na sila naglakas loob na lumaban o maghintay-intay. Maaari kong tapusin ang lahat nun. Maaari kong ihagis ang video at palayasin ang tatlo sa bahay, ngunit hindi ko ginawa iyon. Hindi dahil nawa pa rin ako sa kanila kundi gusto ko silang dumanas ng kahihiyan ng dahan-dahan para makilala nila kung paano sila naabot ng kanilang sariling pagkamakasarili at kasakiman ng walang manggakakampi. At ang pagkakataon para doon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inakala ko. Si Atenena ay may grupo ng kaibigan, mga retiradong babae na madalas nagtitipon para pumunta sa simbahan, maglakbay at siyempre maghambog tungkol sa mga anak. Dati, habang ako ay naging ATM ng pamilya, si Atenena ay palaging pinakanangunguna sa grupo. Lagi siyang ipinagmamalaki ang kanyang magaling na anak, ang manugang na kumikitang malaki at ang marangyang buhay sa isang premium na kondominium. Palagi siyang sentrong pahanga at inggit, ngunit mula nang putulin ang pinakukunan ng pera, hindi na siya naglakas loob na ipagmalaki pa ang kanilang buhay. Ang kahirapan ay malinaw na nakikita sa kanyang mukha at sa mga damit na mukhang paulit-ulit na lang niyang isinusuot. Ito ay lubhang nakakaistorbo sa kanya. Sa isang pagtitipon, siguro dahil na-provoke na ibang kaibigan o dahil sa kanyang labis na pagmamalaki, si Atenena ay nagsalita ng lalampas na niya. Narinig ko ang kanyang usapan sa telepono sa isang kaibigan. Ay nako, ngayon medyo abala ang manugang ko sa malaking proyekto, kaya naman kaming mag-asawa ay konting tensyon ngayon, ngunit normal iyon lamang, masaya pa rin siya sa amin. Gusto ko pang ang patunayan sa inyo, linggo na lang, imbitahan ko ang buong grupo sa amin para kumain, lahat ng seafood. Ipagpapaluto ko ang manugang ko para sa inyo. Pumunta na lang kayo, siguradong masaya. Ibinaba niya ang telepono, huminga ng malalim. Alam ko ang nilalaro niya. Nag-iisip si Atenena na kahit gaano pa ako kaginagalit, hindi ko hahayaang mapahiya siya sa harap ng mga kaibigan. Nagakalang dahil sa hiyang aking sarili at ng pamilya, ako ay mapipilitang bumaba at maglabas ng pera para sa handaan. At kapag bumaba na ako isang beses, magkakaroon ng ikalawa, ikatlo, iyon ang kanyang plano. Isang plano batay sa lubos na maling pag-unawa sa sino na talaga ako ngayon. Kinabukasan ng buong araw, unti-unting nagbibigay ng pahiwatig si Atenena. Halina, Carla, linggo ay darating ang mga bisita. Lahat ay mga malapit na kaibigan ko. Darating sila dahil minamahal nila ang aming pamilya. Asikasuin sana nating maayos ang lahat. At lumingon kay Daniel, anak, sabihin mo sa asawa mo na maghanda ng maganda. Huwag nating mapahiya ang nanay mo sa harap ng mga kaibigan. Si Daniel ay yumuko lamang ang ulo, walang sinabi. Ako naman ay nagkunwaring hindi nakarinig. Ang aking katahimikan ay nakpabadyan ng pag-aalala kina Atenena, ngunit naniniwala pa rin siya na gagawa ako ng aksyon. Biyernes, nagpunta ako sa trabaho tulad ng dati. Pagbalik ko sa gabi, tahimik pa rin akong pumasok sa aking silid. Umagang Sabado, habang ang tatlo ay nababahala at naghihintay kung anong gagawin ko, mahinahon akong lumabas ng silid na hinihila ang maliit na maleta. Isang maleta na aking inihanda mula pa kagabi. Saan ka pupunta? Nagtatakang tinanong ni Daniel. Magbabakasyon ako ngayong weekend. Masyadong stressful ang trabaho, kailangan kong pahinga. At matapos itong sabihin, dinala ko ang maleta palabas ng pinto, hindi malimutang bumalik at sabihin sa kanila, mag-enjoy kayo sa weekend, ingat. Isinalampak ang pinto. Naiwan ko ang tatlong mukha na ganap na nagtataka, hindi nila mapaniwala ang umalis ako, na hinarap ko ang pag-imbita ng aking biyenang babae ng may kawalang interes, na pinili ko ang bakasyon, at pumunta talaga ako. Nagmaneho ng diretso sa isang marangyang resort sa labas ng lungsod, na ginawa ang sariling regalo ng 2 araw na pahinga. Pinawalan ko ang telepono, lumubog sa pool,
nagbasang libro, at tinatamasa ang kapayapaan. Sa bahay naman, isang lindol ang nagaganap. Si Ate Nena ay parang umupo sa apoy, paulit-ulit siyang tumawag sa akin ngunit hindi makuha. Naglibot sa bahay, walang tigil ang bibig sa pag-alipusta. Ang damuhong iyan, umalis talaga. Ngayon anong gagawin natin? Bukas na ang bisita. Si Daniel at Charlene ay naguluhan. Huwag ka na lang mag-alala, nanay, kanselahin na nating sa bagay. Mungkahi ni Charlene, hindi na maaring kanselahin, ipinagmalaki ko na sa kanila. Kung makansela tayo, saang mukha ko nakakausap sa kanila? Inaalis ni Ate Nena ang pahiwating ng kanyang anak. Naihalo na nila ang kanilang sarili sa bitag. Walang pera, wala ako. Hindi nila kayang makagawa ng isang masarap na handaan ng seafood tulad ng ipinagmalaki. Ngunit dahil sa pagmamalaki, hindi rin sila makakansela. Sa wakas ay nakpasiya silang mangahas. Itinapon nila ang nalalabi pa sa kanilang pera, pumunta sa palengke at bumili ng kaunting baboy, ilang gulay. Plano nilang magluto ng ilang simpleng pagkain para malagpasan ang okasyon. Linggo sa takdang oras, dumating ang grupo ng kaibigan ni Ate Nena. 10-15 babae na elegante ang damit, may mabangong pabango, bumagyo sa unit na may mataas na inaasahan, ngunit hindi sila sinalubong ng maayos na handaan. Sa halip ay isang mapahiyang kapaligiran at ilang manggas na pagkain sa mesa. "Oh, nasaan na ang manugang mo?" Tinanong ng isa sa mga kaibigan ni Ate Nena. Masama ang ngiti ni Ate Nena. Nagkaroon siya ngang biglang trabaho sa opisina kaya hindi nakakabalik. Kumain na lang kayo ng walang alanganin. Ngunit hindi mapipigilan ang katotohanan sa loob ng matagal. Ang handaan ay nangyari sa katahimikan at kawalang gana. Ang pagkain ay kaunti at hindi masarap. Ang mga bisita ay kumukuha lang ilang subo para lang sa kabutihan. Nagsimulang magbulong-bulungan. Akala ko seafood. Mukhang ordinary lang ha. Siguradong may nangyayari talaga sa pamilya na iyan. Nagpasikat nun ng sobra. Ngayon ganito naman. Kawawa naman si Ate Nena. Nakaupo si Ate Nena na nakadinig sa lahat na ito. Ang mukha na lalo't lalo pang nagbabago ng kulay. Ang paghahangang palagi niyang natanggap ay nagbago na ngayon sa matitig ng pagdamay at panunuya. Isang nakakasakit na pahirap sa espiritu. Mabilis na natapos ang pagtitipon. Ang bisita ay nagsiuwi na may nagtatakang mukha. Nang lumabas na ang huling bisita, hindi na kaya ni Ate Nena. Bumagsak siya sa upuan, tinakpan ngang kamay ang mukha, at umiyak ng malakas, isang iyak na puno ngang sa mangang loob, kawalan ng lakas at kahihiyan. Ang pagmamalaki na matagal niyang itinayo ay winasak kong isang simpleng pagpapabaya. Pagkatapos ng mapahiyang handaan, halos naging ibang tao si Ate Nena. Ang kahihiyan ay naging galit na nasusunog. Wala ng palahaw at sigaw, sa halip ay isang nakakainip na katahimikan. Nanatili siya sa kwarto, ang mga matang laging nag-aalap nang makita ako, para bang gusto niyang lamunin ako. Alam ko na ang katahimikang ito ay ang kalmidad bago ang mas malaking bagyo. Itinulak sa dulo, tinanggal ngang pera, nawalan ngang pagpapahalaga. Ang isang tao ay magagawa ang mabagay na hindi mo maaring imahinasyon. Ganun din sina Daniel at Charlene. Ang pagiging mahirap at kahihiyan ay winalang lakas ang kanilang kayang isipan. Itinuturing nila akong pinakmulan ng lahat ng sakit. Naniniwala silang kapag naakay nila ako, kapag pinagbigay silaan nila ang kanilang sarili, lahat ay babalik sa dati, isang hangal at mapanganib na panaginip. At nagpasiya silang gamitin ang huling paraan, ang paraan ng mga talunan at walang kakayahan lakas. Isang gabi, katapos kong umuwi mula sa trabaho, naramdaman ko agad na may hindi tama. Ang hangin sa loob ng unit ay makapal at parang isang pisi na malapit ng putulin. Ang tatlo ay nakaupo sa sala, walang sinasabi sa isa't isa. Ang hapunan nila ay 3 latang instant noodles na usok pa. Si Daniel ang unang tumayo. Hinarangan ang aking landas. Kailangan nating mag-usap. Hindi ko iniisip na mayroon pa tayong pag-usapan. Sinubukan kong laktawan siya at pumunta sa silid ko, ngunit mas mabilis siyang nakaharang na kalatkat ng kamay para hadangan. "Huwag kang pumasok. Ngayon, kailangan mong resolbahin ito." "Resolbahin ang ano?" tanong ko. Sa loob ko, umaalingaw na ang masamang kutob.
Sumigaw si Charlene mula sa likod. Ibalik mo ang pera sa aming pamilya. Tao ka pa ba? Gaano mo may trato ang pamilyang asawa mo ng ganito? Tama iyon. Tumayo rin si Ate Nena. Ang mukha ay nakalihang anyong galit. Mayroon kang pera pero pinabayaan mo ang iyong biyenang babae at maliit na hipag na kumain ng instant noodles. Anong klaseng asawa ka? Anong klaseng manugang? Ngayon, ibigay mo ang lahat ng iyong ATM card sa akin. Ito ang plano nila. Gagamitin nila ang lakas ng bilang para pilitin ako, para agawin ang aking maari-arian. Tumingin ako sa kanila 3 tao sa harap ko. Ang mamukha ay nagsisilbing masalamin ng kasakiman at kasamaan. Ang aking puso ay napuno ang hindi matukoy na pahamak. Nangangarap ba kayo? Seryosong tumingin ako sa kanila. Ang pera ko ay pera ko ginawa ko. Bakit ko ibibigay sa inyo? Anong karapatang mayroon kayo? Dahil asawa mo ako, sumigaw si Daniel. Ang galit ay nagpapula sa kanyang mukha. Asawa ko ang asawa ko, at ang pera ng asawa ko ay pera ko rin. May obligasyon kang alagaan ang aking ina at kapatid. Iyon ang tungkulin mo. Tungkulin, inulit ko, ang boses ay punong pang-aapi. Nasaan ang tungkulin mo bilang asawa, bilang anak, bilang kapatid na lalaki? Daniel, ano ang ginawa mo para sa pamilyang ito bukod sa pag-abot ng palad para tumanggap ng pera ko? Kailanman bang nakpagtanggol ka sa akin sa harap ng iyong ina? Kailanman bang pinayuhan mo ang kapatid mong magsikap? Kung hindi mo kayang gawin ang mga ito, wala kang karapatang banggitin ang salitang tungkulin sa akin. Ang aking masalita ay parang mga karayom na nagtusok sa pinakamahirap na bahaging pagpapahalaga ni Daniel sa sarili. Hindi siya makatugon. Ang kawalan ng argumento ay lalong nagpalalang ng kanyang galit. Tumahimik ka na, hinihikayat ng ina niya, huwag nang makipagsalita pa sa kanya. Kung ayaw niyang magbigay, kukunin natin sa lakas. Ikaw ang lalaki dito, o hindi, ipakita mo. Naprovoke ang ina. Si Daniel ay parang isang hayop na nawalan ng isip, lumapit sa akin. Ang mga mata ay namumula. Ibigay mo. Hindi. Umatras ako. Kailanman. Kung hindi mo ibibigay, sasaktan kita. Itinaas niya ang kamay. Isang kamay na minsan ko ay hinawakan ng may buong pagmamahal ay ngayon ay nakatayo para bato sa aking mukha. Sa sandaling iyon ng buhay o kamatayan, hindi ako natakot. Naramdaman ko lamang ang isang kawalan ng pag-asa na umabot sa sukdulan. Ang huling pata ay nagapaw na, ngunit handa na ako. Sa sandaling nakita ko ang kanilang salobin, tahimik ko na nang pinagana ang recording at video function ng aking telepono. Ang telepono ay nasa loob ng bulsa ng aking jacket na nakatutok palabas. Ang kamay ni Daniel ay huminto sa hangin bago pa man bumaba. Sapagkat sinabi ko, ang boses ay kalmado at nakakatakot sa lamig nito. Sige, pukpukin mo ako at ang buong pamilya ninyo ay sabay-sabay naming haharapin sa korte. Nare-record ko na ang lahat. Natulala ang kamay ni Daniel. Tumingin siya sa akin ng gulat. Sina Ate Nena at Charlene ay nagsasalimbay. Tumingin sila sa bulsa ng aking jacket kung saan ang maliit na pulang ilaw ng kamera ay tahimik na kumikislap. Napagtanto nila na natalo na sila. Inahagis nila ang kanilang sarili sa isang bitag na hindi nila makalabas. Mahinahon akong lumakat sa mesa, hinila ang drawer, at kinuha ang makapal na papel na matagal ko nang inihanda. Ibinato ko ito sa mesa sa harap ni Daniel. Daniel Cruz, mag-apply tayo ng annulment. Pinanonod ang mga taong nagsisipaglaban para sa pera. Nawawala ang kanilang pagkatao, hindi ko mapigilan ang pagsisisi para sa tinatawag naming pagmamahal sa pamilya. Ang pera ba ay may kapangyarihang kontrolin ang tao ng ganun kalaki? Kaya bang gawing marahas ang isang asawa? Masamang tagapayo ang isang ina, marahil ang trahedya nila ay hindi nakalagay sa pagiging mahirap, nakalagay sa pagiging masyadong mayaman ang kanilang kasakiman. Ang papeles ng annulment ay nakapatong sa mesa, puting-puti at malamig na tulad ng isang pahayag laban sa aming nabigong kasal. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, mukhang nahanap muli ni Daniel ang sarili. Ngunit sa halip na matakot o magsisi, ang kanyang mukha ay humubog sa isang mapanglait na ngiti puno ng kayabangan at pagmamalaki. Kinuha niya ang papel, bahagyang tiningnan,
Pagkatapos ay ginusot ito ng walang awa, inihagis niya ang laruang papel sa aking mukha. Annulment? Sino kang akala mo para may karapatang hilingin ito? Makinig ka, Carla, gusto mong umalis. Ayos lang, kunin ang iyong maleta at lumabas sa bahay na ito, lumabas na may wala kang hawak. Huwag mong kalimutang ito ay bahay na aking pinagbabayaran, ikaw lang nandito dahil pinayagan ka ng asawa mo. Wala kang sarili rito. At sina Ate Nena at Charlene nang marinig ito ay parang nabigyan ng lakas. Iyan ang tama, sumama si Ate Nena. Lumabas ka para malinis ang bahay namin. Ang klaseng manugang na wala kang modo ay hindi tinatanggap sa tahay na ito. Lumabas at huwag nang bumalik. Si Charlene naman ay nakatayong nakakamot ng kamay sa akin ng titi ng isang nagwawagi. Naniniwala talaga silang panghahawak nila ang tulis. Naniniwala silang sa pamamagitan ng pagpapalayo sa akin, lahat ng problema ay malulutas. Naniniwala nilang kapag umalis ako, wala akong mayroon. Ang hangalan at pag-aakalang iyon ay tunay na kaawa-awa. Natagal na silang nakatira sa dulang aking nilikha, kaya naniniwala sila na ito ay katotohanan. Nakalimutan nila na ang naglikha ng dulang ito ay ako at ako lamang ang may karapatang magsulat ng pagwawakas nito. Walang salita na lumabas sa aking bibig. Mahinahon kong pinulot ang ginusot na papel mula sa sahig, pinantay ito at inilagay sa aking bag. Pagkatapos, mahinahon ko ring binuksan ang aking bag. Hindi kinuha ang maleta, hindi kinuha ang damit. Kinuha ko ang isang makapal na mapulang buklet pamilyar at mahalaga. Lumapit ako sa mesa at, sa gitna ngang nagtatakang titig ng tatlo, ibinato ang buklet sa mesa. Tumunog ito ng isang tuyo at tiyak na, "Paup, ano iyan?" Nakunot no si Daniel. "Hindi ka ba marunong bumasa?" Malamig ko itong sinabi. "Buksan mo." Si Ate Nena ang pinakamausisa. Iniunat ang katawan, hinablot ang buklet, nang makita niya ang salitang Condominium Certificate of Title na malinaw na nakalimbag sa pahinang takip. Nagsimulang magbago ang kanyang kulay. Nanginginig na binuksan niya ang loop ng pahina kung saan malinaw na nakasulat ang impormasyon ng may-ari. Malapad na binuksan ang mga mata ni Ate Nena, bukas ang bibig, hindi makapagsalita. "Carla Reyes, bakit ikaw ang nakapangalan?" Si Daniel, nang marinig ito, ay parang tinamaan ng kidlat. Hinablot niya ang buklet mula sa kamay ng kanyang ina. Nakitigan niya ang malinaw na nakalagay na pangalan, Carla M. Reyes. Sa ibaba nito ay petsa ang kapanganakan, numero ng ID, at lahat ng detalye ko at ang petsang pagkakalob ay mahigit 3 taon na nakaraan bago pa kami mag-asawa. Ang buong mundo ni Daniel Cruz ay gumuho sa sandaling iyon. Ang marangyang condominium na nakakahalaga ng milyon-milyon ang kanyang pagmamalaki, ang simbolo ng kanilang tagumpay na palagi niyang ipinagmamalaki sa mga kaibigan ay hindi pala bahay na inuupahan. Ito ay ari-ariang pag-ari ko. Ang sarili kong ari-arian na nakuha bago pa man siya pumasok sa aking buhay. Siya, kasama ang kanyang ina at kapatid, ay mga nangingirahan lamang, mga nangingirahan sa bahay ng taong kanilang pinakakinamumuhian. Hindi posible yan. Nagmumura si Daniel, ang boses ay luwag na, sinabi mong, ito ay housing benefit ng company mo. Nagsinungaling ako. Maliwanag ko siyang sinagot ng walang emosyon. Nagsinungaling ako dahil natatakot akong maging hiya ka. Nagsinungaling ako dahil gusto kong protektahan ang iyong mababaw na pride. Akala ko ang sakripisyong iyon ay magpapahalaga sa iyo sa akin. Ngunit nakamali ako, lalo lang kayong naging sakim at nagamak sa akin. Namuhay kayong parang mga hari at reyna sa loob ng aking sariling tahanan. Kumain at uminom ng walang kabusugan, kinuha ang aking pera, at sa huli ay plano pa kayong palayasin ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Nakakahiya ba kayo sa inyong sarili? Ang mukha ni Daniel ay mula sa namumutla ay naging kulay abo, pagkatapos ay naging kupas, nanlalaki ang mga mata, nang gigigil ang katawan. Lumuhod siya sa sahig, ang ilusyon ng pagiging ulong pamilya, ng kapangyarihan bilang lalaki, lahat ay nilapak ng makapal na buklet na ito.
Napagtanto niya na simula hanggang ngayon, hindi siya kailanman ang may-ari. Siya ay isang aliwan lang, isang taong nakikipagtira, isang hamak na nilalang na nabuhay sa kabutihan at sakripisyo ng asawa niya. Ang mapait na katotohanan ito ay mas masakit pa sa kahit anong sampal. Kaya naman, nautal na nagsalita si Ate Nena, kaya naman, lumingon ako sa kanya, ang nga mata ay malamig, kaya naman ang mataong dapat umalis dito ay hindi ako kundi kayong tatlo. Ang pagkagulat mula sa natuklasang tunay na may-aring condominium ay sobrang laki para sa tatlong pamilya ni Daniel na halos hindi sila makagalaw. Nakatayo silang parang maestatwa na naging bato hindi makapagsalita. Ang kayabangan at lakas na ipinakita ilang sandali palang ay nawala ng walang bakas, sa halip ay isang naguguluhang takot na umabot sa rurok. Nawala na ang kanilang huling sandigan, nawala na ang ilusyon na may kapangyarihan sila sa bahay na ito. Tumingin ako sa kanila nang walang kahit kaunting habag, ang kanilang katahimikan ay nagpapakitang ganap na pagkatalo. Nagpasya akong bigyan ng huling suntok, hindi na bigyan na kahit anong pagkakataong baliktarin ang sitwasyon. Bibigyan ko kayong 24 na oras, sabi ko. Ang aking boses ay kumatog sa katahimikang silit malamig, punong otoridad. 24 na oras para ayusin ang lahat ng personal na kagamitan at umalis sa bahay na ito. Sa alas 8 gabi bukas, kung nandito pa kayo, hihinto na akong maging magalang. Ituturing ko iyon bilang illegal na panggagapi sa aking ari-arian at tatawagan ko ang security ng condo pati na rin ang pulis para ayusin ito. Sa palagay ko, hindi na ninyo gusto pang lumabas sa mas masamang sitwasyon. Matapos sabihin ito, hindi na ako nakpalingon sa kanila. Diretso akong pumunta sa aking silid, sinara at sinasa kandado ang pinto. Kailangan ko ang espasyo para sa sarili ko. Ang labanan ay abot na sa katapusan at naramdaman ko ang pagod na sumuko sa aking katawan at isipan. Ngunit malalim sa loob ay isang hindi kapani-paniwalang gaan. Ang pasanin na aking dinadala ng 3 taon ay malapit ng mabuhat. Gabi noon, hindi ko alam kung ano ang ginawa nila. Narinig ko lamang ang mabulong, mga iyak at mga mahinang pag-away mula sa labas. Marahil ay nakahanap sila ang solusyon, ngunit alam nilang lahat ng daan ay sarado na. Kinabukasan, nagpunta ako sa trabaho tulad ng dati. Sa pag-alis ko, nakita ko na ang sala ay nagsimulang magkaroon ng ilang kahon. Nagsimula na silang mag-ayos. Buong araw sa opisina ay hindi ko maaring ganap na maatupag ang aking trabaho. May bahaging ang puso ko na nagalaw. Gaano man kalala, ang mataong iyon ay dating pamilya ko. Ngunit tuwing lumilitaw ang malambot na damdamin, ang imaheng platong puro butong tilapia, ng kamay na nakaatang para sumapak, at ng masakim na mukha nila, lahat ay bumabalik at pinatitinag ang bawat iniisip kong habag. Hindi sila karapat-dapat. Alas 8 gabi, bumalik ako. Nakniningning pa rin ang ilaw sa loop ng unit at nandun pa rin sila, ngunit ang sala ay puno nga, kahon at malalaking bag ng damit. Halos tapos na silang magayos. Nang makita nila akong pumasok, si Ate Nena ay agad nagbago ng kulay ng pag-ugali. Wala na ang sigaw. Sa halip, lumapit siya sa akin. Ang mukha ay nababasa ng luha, isang itsura ng kaawa-awang taong hindi ko nakikita sa kanya noon. Charla, pakiusap na, niyakap yaya niya. Alam ko na nakamali ako, nag-overact ako, patawarin mo sana ako ngayon. Kahit anong oras ngayon kami aalis, hindi alam ngang aking mga kaibigan at pamilya ang mangyayari. Saan kami pupuntang ganito kahalabang gabi? Si Charlene naman ay lumpas sa pagiyak. Ate Carla, sorry na ako. Hindi na ulit ako gagalaw ng masama. Paalisin mo kami bukas na lang. Pangako kaming mag-iisip ng maayos na trabaho. At sa wakas si Daniel. Lumuhod siya sa harap ko, isang kilos na hindi ko kailanman maiisip na mangyayari. Nang itaas niya ang mukha sa akin, ang namatang namumula. Carla, pakiusap. Alam ko na ako ay masamang asawa, isang walang kwentang tao. Hindi ko pinahahalagahan ang lahat ng ginawa mo.
bigyan mo sana ako ng huling pagkakataon para magbago. Hindi tayo mag-a-apply ng annulment. Ipinangako ko na magbabago. Pangako ko na poprotektahan kita. Hindi na hayaang gamitin kang nanay at kapatid ko. Pakiusap. Isang perpektong pagtatanghal luha, pagsisisi, mga samantala. Kung ito ay ang dating Carla, marahil ay naunan ng damdamin ko. Ngunit ang Carla ngayon hindi na. Nakita ko na ang kanilang tunay na mukha. Ang pagsisising ito ay hindi nakmumula sa puso, nakmumula sa takot. Takot na lumabas sa bahay. Takot na harapin ang buhay ng walang kanilang ATM. Huli na, mahinahon ko itong sinabi. Hindi walang pagkakataon, 3 taon na ang ibinigay ko. Ngunit hindi ninyo ito pinahahalagahan. Ngayon, lahat ay natapos na. Nang makita nilang hindi ako natitinag, ang palabas ay biglang natapos, ang pagmamakaawa ay naging galit. Masamang babae ka. Humiyaw si Ate Nena. Wala kang puso. Isinumpa ko sa iyo na kailanman ay hindi ka magiging masaya. Si Charlene ay sumigaw. Wala kang konsensya, hindi kami aalis. Ito ang bahayng kapatid ko. Walang karapatang palayasin mo kami. Ganon ba? Nagtaas na balikat ako. Kaya naman kailangan ng ibang tumulong. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang security desk ng condominium. Hello security, ito si Carla Reyes, may-ari ng unit 2501. May mga tao rito na ayaw umalis kahit inuutos ko na. Pwede bang pakyatin ng security team para tumulong? 5 minuto pagkatapos, ang pinuno ng security kasama ang 3 matataas na miyembro ng security team na nakasuot ng opisyal na uniform ay dumating. Magandang gabi, Ma'am Reyes. Ano ang kailangan namin para sa inyo? Magandang gabi. Itinuro ko sa 3 tao. Ang ito ay hindi ko pamilya. Hinihiling ko sa inyo na lumabas na sila sa aking unit ngayon. Lumingon ang pinuno ng security sa kanila. Mangyaring makiisa po kayong lahat. Ito ay personal na ari-arian ni Ma'am Reyes. Kung hindi kayo alis, maari kaming gumamit ng mas matibay na paraan. Sa puntong ito, alam na nilang hindi na sila makalalaban. Nagsimulang humiyaw at magsumbong si Charlene. Lumutang-lutang sa sahig si Ate Nena. Ginagawa ang pamilyar na pangtangkilang dramahan. Diyos ko, pinapalabas akong manugang ko sa sarili naming bahay, makiusap sa kanya. Ngunit ang security team ay sanay na sa ganitong mga sitwasyon. 2 matataas na miyembro ang humawak sa mga braso ni Ate Nena at maingat na dinala sa labas, hindi alintana ang kanyang paghihimagsik at pananawagan. Isa pang miyembro ang mahinahon na inimbitahan si Charlene na lumabas at natitira na lamang si Daniel. Nakatayo siya, tumingin sa akin, ang mamata ay punong put at isang uri ng kawalan ng pag-asa. Magsisisi ka, Carla, giit ng kanyang boses. Ang magsisisi ay ikaw. Sinagot ko siya. Sa wakas, dumadagdag ang magabag niya sa mga bagahe nila at lumabas siya. Nang masara ang pintuan ng unit na humiwalay sa akin sa kanilang magulo at maingay na mundo, naramdaman ko ang isang kapayapaang hindi ko pa naranasan kailanman. Nakatayo ako sa gitna ng sala, ngayon ay mas malinaw at mas tahimik na. Huminga ng malalim, ang amoy ng kalayaan ay matamis. Napalabas sa marangyang kondominium, ganap na gumuho ang mundo ng 3 pamilya ni Daniel Cruz. Ang karangyaan, kaginhawahan, at marangyang pamumuhay na itinuturing nilang natural at karapatang matanggap ngayon ay parang isang malayo na panaginip. Sa ilang bag ng damit at counting pera na naiwan pagkatapos ng mahabang pag-aaksaya, kailangan nilang harapin ang isang malupit na katotohanan. Wala silang mapupuntahan. Mga kamag-anak at kaibigan ang mga taong dati ay pinagmamalaki ni Ate Nena ngayon naman ay naktatago kapag narinig nila ang kanilang sitwasyon. Walang gustong makasangkot sa isang pamilyang tamad, walang pera at may masamang pangalan. Sa wakas, pagkatapos ng ilang araw ng paglalakwatsa at pakikiramay sa isang malalayong pamilya, napilitang tanggapin ng 3 ang katotohanan, kailangan nilang mag-rent ng silid. Ngunit sa kanilang kakaunting pera, walang maayos na lugar ang maari nilang bayaran. Natagpuan nilang isang maliit na boarding house sa likod ng isang maingay na kalye.
Ang silid na kanilang inupa ay wala pa sa 20 metro kwadrado, ang mga dingding ay nanilaw na, ang sahig na may lumang tiles at isang improvised na kama sa itaas. Ang 3 taong sanay sa mahigit 100 metro kwadradong condominium ay kailangan ngayong magsiksikan sa isang mapangginaw at mapanilaw na espasyo. Ang banyo ay kasama ng buong boarding house. Ang tubig ay minsan may daloy, minsan wala. Ang biglaang pagbabago sa kapaligiran ay parang isang malaking disgrasya na nagbungangang lahat ng nakatagong alitan sa pagitan nila. Nang sila pa ay nagsasandigan sa akin, sila ay matibay na magkakaisa sabay-sabay na kumukuha at nagtatamasa. Ngunit kapag wala ng pinagkukunan, kapag kailangan ng harapin ang kahirapan at kasiraan, ang alyansa na iyon ay nag-alboroto. Ang mga parasito na walang host ay nagtatakbuhan na sa isa't isa. Ang unang sumuko ay si Atenena. Nawala ang buhay ng isang reyna, nawala ang pagangangang kaibigan, naging maasim at mapagsisi ang kanyang bawat kilos. Lahat ng pait, ibinubuhos niya sa anak na tinuturing niyang walang silbi. Tingnan mo ang kinakain mo sa amin, kaya ba itong tawaging pagkain? Kapag simpleng almusal lamang ang nasa mesa, sisipakin ni Atenena ang plato at magalitan. Pinanganak kita, pinalaki, pinag-aral para dito lang ba pala mapupunta? Para mapahiya ako at magutom ang kapatid mo? Saan ka na ba nag-aral ngang pagiging lalaki? Nawala ang mahusay na asawa mo nang hindi mo mapigilan. Ngayon ganito na tayo. Si Daniel naman, pagkatapos ng malaking pagkagulat ng pagkawala ng asawa at bahay, tapos na palagi pang pinagagalitan ng ina, ay hindi na makaintindi, nagsimulang sumagot, "Nay, tigil na po, pagod na ako. Kung hindi lang sa kanya at sa iyong ugali, hindi sana tayo naabot sa ganito." "Ano? Binalewala mo pa si nanay, pinatsingan mo pa ang asawa mo ng higit sa akin. Ngayon na umalis na siya, ikinakaya mo pa siya. Anong uri ng lalaki iyon? Mag-asawa, ulit tayo na mas maganda pa ang susunod." "Paano mag-asawa? Tingnan mo ang ating kalagayan. Kahit bukas na pambayad ng pagkain ay hindi natin alam kung saan kukuha." Sumigaw si Daniel ng desperasyon. Ang pag-away sa pagitan ng dalawang ina at anak ay araw-araw na nagaganap, ginagawang tunay na impyerno ang maliit na boarding house. Hindi rin si Charlene ang nakatayo. Nawala ang marangyang pamumuhay, walang pera para bumili, ang kanyang ugali ay naging masungit at makulit. Hindi siya gumagawa ng anuman, ang buong araw ay nakalatag sa kama ng naktitingin sa cellphone, nagrereklamo sa kanyang tadhana. Isang araw, nang makita ni Daniel na nag-order muli si Charlene ng lipstick online gamit ang buy now, pay later, hindi na siya nakatagal. Hinablot niya ang cellphone ng kapatid. "Ulol ka ba? Baka wala na tayong bigas. Nag-order ka pa no lipstick. Lalabas ka ba para mag-work na?" "Ano ba? Lipstick lang yon. Babay ako, paano ako lalabas ng walang pampaganda? Lalabas para saan? Para maglabasan. Hindi mo pa ba alam na panahon na para maganap ng trabaho? 25 taon ka na, nag-aasa ka pa rin sa iyong manang at ina. Wala kang kahihiyan." "Hindi ako magtatrabaho. Dati naman, si Ate Carla ang bahala sa lahat. Ikaw kasi ang may kasalanan, ikaw ang bigo, kaya ganito tayo." Ang salita ni Charlene ay parang nagapoy pang siga. Si Daniel wala nang hintay at inihinto ang kanyang kamay, humampas sa kapatid, isang tunog na batok ang kumatok sa hangin. Si Charlene ay umiya ng humagibis. Si Atenena, nang makita ang anak na natampal, ay lumaboy sa anak, kumalmot at nagalitan si Daniel. Ang tatlo sa kanila ay nakahalo sa kaguluhan, nagmumura, naghahampasan, ginagawang tunay na sagutin ang dating masisaya at marangyang boarding house. Ang pagmamahal sa pamilya, ang bagay na akala nilang matibay, ay kinain ng kahirapan at pagkamakasarili, at sa huli ay napunit ng walang natirang piraso. Hindi na nila kailangan ng aking pakikialam, sila mismo ang nagwasak sa isa't isa. Ang pamilya nila, isang pamilyang itinayo sa pagkukunwari at pagsasamantala, sa huli ay gumuho mula sa loob.
Iyon ay ang tunay na bunga ang kanilang ginawa ang bunga na malupit at mapait na tumugon sa lahat ng kanilang naitanim. Dumating ang araw ng aming hearing sa annulment. Ang langit ay kulay abo at punong ulap para bang nagbabala ng isang hindi madaling paghaharap. Pumasok ako sa hukuman ng may kalmado at tatag. Sa aking tabi ay ang abogada ko, isang matalinong babaeng may mahabang karanasan. Inihanda ko ang lahat espiritu at katibayan na hindi mapapabulaanan. Naparito ako hindi para makipagtalo, naparito ako para tapusin ang lahat. Sa kabilang panig, umupo si Daniel, mukhang mas matanda at kapuspalad kaysa dati. Ngunit ang kanyang titik sa akin ay hindi na pagsusumamo o pagsisisi, puno na itong put at determinasyon. Marahil pagkatapos ng araw sa boarding house, nagpasiya siyang maglaro ng huling malaking apuesto. Sa kanyang tabi ay isang mukhang baguhang abogado. Si Ate Nena at Charlene ay naroon din. Nakaupo sa hulihan, ang matitik sa akin ay parang nagnangas. Nagsimula ang pagtinig. Ang abogado ni Daniel ang unang nagsalita at ang kanilang mag-argumento ay halos nakapagpatawa sa akin sa kakaibang katangahang iyon. Hindi nila binanggit ang karahasan, hindi nila binanggit ang pagiging parasite. Sa halip, bumuo sila ng isang ganap na bagong kwento, isang mapanlinlang at kasuklam-suklam na palabas. Inakusahan nila akong pagiging di tapat sa loob ang aming kasal. Sinabi nila na ang dahilan ko sa pag-apply na annulment at pagpapalabas na pamilya ni Daniel ay dahil mayroon na akong ibang lalaki sa labas, isang mas mayamang lalaki. Iginiit nila na ginamit ko ang allowance ng asawa ko para suportahan ang aking karelasyon. At sa sukdulan ng kanilang kakaibang pagkukulang, humiling sila na bayaran nila ako para sa nawalang emosyon at kabataan ni Daniel sa isang malaking halaga. Para patunayan ang kanilang maparatang, nagpakita silang ilang larawang lihim na kinunan. Ito ay malarawang nagpapakita sa akin na kumakain kasama ang isang partner na lalaki. Isang larawan ko na nag-aabay ngang kamay sa isang kliyente sa paliparan. Sinadya nilang piliin ang maanggilyo at i-crop ang mga simpleng pagkakataon sa trabaho upang gawing mga katibayan ng pag-ibigan. Nakikinig akong walang galaw. Ang aking katahimikan ay mukhang nagpabago ang kanilang tiwala. Nang matapos silang magsalita, tumayo ang aking abogada. Ang anyo ay tahimik at kumpiyansa. Hindi niya agad pinabulaanan ang mga walang katotohanang paratang. Sa halip, diretso siya sa pangunahing issue. Kagalang-galang na hukuman. Malakas niyang sinabi, bago ang iba pa, nais naming linawin ang tungkol sa ari-arian na pinag-uusapan. Ang condominium unit sa building na ito ay personal na ari-arian ng aking kliyente, si Carla Reyes, na nabili at naisalin bago pa ang kasal nila. May kumpletong dokumentasyon kami para patunayan ito. Ipinakita niya ang orihinal na Condominium Certificate of Title. Tiningnan na hukom ng maingat at pumayag. Sinubukan ng abogado ni Daniel na tumutol, ngunit walang argumento. Tungkol naman sa paratang ng karelasyon at pahingingang danyos, nagpatuloy ang aking abogada, ito ay malinaw na walang batayan. Ang malitrato na ibinigay ngang panik ng respondent ay mga pagkakataon sa trabaho lamang. Mayroon kaming kumpletong email, mensahe at mga saksi para patunayan ito. Sa kabaliktaran, nagpatuloy siya, mayroon kaming katibayan ng karahasan sa tahanan, panganib at pagtatangkang angkinin ang ari-arian ng aking kliyente. Iyon ang pagsalvo na panghuling labanan. Ang aking abogada ay itinuro ang malaking screen sa loob ng hukuman. Ang ilaw ay nagon. Ang buong silid ay natihil habang pinanunod. Malinaw na lumitaw sa screen ang larawan ni Daniel na nakataas ang kamay, malapit ng sumapa sa akin kasama ang boses niyang puno ngang banta at ang pagsusulsulan ni Ate Nena. Ang video ay natapos at ang buong hukuman ay nagsimulang mag-ingay. Ang abogado ni Daniel ay namutla. Yumuko si Daniel sa mesa, ang mga balikat ay nanginginig. Sina Ate Nena at Charlene sa hulihan ay nagbago rin ang kulay ng mukha. Lahat ng kanilang pakukunwari, lahat ng kanilang palabas pinabulaanan ng kanilang sariling makilos ng hindi na makapagtatwa. Hinukom ngang aking abogada ang buod.
Kagalang-galang na hukuman, sino talaga ang biktima sa kasal na ito, sino talaga ang nakaranas ng pinsala sa espiritu. Sa tingin ko, malinaw na ang kasagutan. Ang aking kliyente ay hindi humihiling ang danyos. May isang kahilingan lamang, siya ang maaprobahang annulment at ang ganap na pagtatapos ni masamang relasyong ito. Ang pagdinig ay mabilis na natapos. Pagkatapos nito, hindi nangailangan ang hukuman ng mahabang deliberasyon. Nang basahin ng presiding judge ang huling pasya, ang boses niya ay tiyak at walang pag-alangan. Aprobado ngang hukuman ang kahilingan para sa annulment ni Carla M. Reyes. Tinatanggihan ang lahat ng kabaliktaran na kahilingan at pahingingan danyos ni Daniel Cruz. Ang lahat ng gastos sa pagdinig ay sisilangin ni Daniel Cruz. Tumunog ang martilyo ang hukom, isang huling tuldok sa lahat. Huminga ako ng magaan. Naipatupad na ang katarungan. Sa paglabas kong hukuman, nakita ko si Daniel na bumagsak ang katawan sa upuan, walang magawa. Hindi lang siya lumabas ng walang hinawakan, may karagdagang utang pa siya mula sa gastos ng pagdinig. Ang kanyang huling apwesto ay nabigo ng lubusan. Iyon ang kabayaran para sa pagkukunwari at karahasan. Lumakad na ako palayo, hindi na lumingon sa likod. Iniwan ang isang pamilyang sarili ang nagsira ng kanilang kinabukasan. Ang malaking kabiguan sa hukuman ay ang huling patak na nagpunong baso. Itinulak ang tatlong pamilya ni Daniel sa isang pagbagsak na hindi na maaring iahon. Nawala ang pag-asa sa pagkuha ng kahit isang bahagi ng aking ari-arian. Si Daniel ay ganap na nawalan ng lakas. Naging tamad siya. Nagsimulang uminom ng labis. Ang trabaho na hindi naman masyadong maganda noon ay lalong naging problematiko. Palagi siyang huli, bumabaksak ang kanyang output at nakakagalit sa mga katrabaho. At ang dapat mangyari ay nangyari. Isang buwan pagkatapos ng pagdinig, natanggap niya ang abiso ng pagpapatanggal sa trabaho. Walang trabaho. Si Daniel ay parang taong nawalan ng kaluluwa. Wala ng pera, wala ng tahanan, wala ng asawa at ngayon, wala ng trabaho. Ang pasanin ng pangangailangan ng pera ay bumagsak sa mga balikat ng isang lalaking hindi pa kailanman tunay na nag-alala tungkol sa material na bagay. Lahat ay inaasikaso ko noon. Ngayon, nang biglang ibalik sa kanya ang lahat, ganap siyang naguguluhan at walang direksyon. Nagsimula siyang kumuha nga trabahong pisikal na hindi pa niya naisip na gawin kailanman. Mula sa isang empleyado sa opisinang nakasuot ng puting collared shirt, naging rider siya, naging manggagawa sa konstruksyon, nagtatraba ng puyat sa araw-araw na init ng araw para kumita ng kaunting pera. Si Ate Nena, pagkatapos ng pagkabigo sa hukuman, mabilis ding nakasakit. Ang buhay sa boarding house na hindi maayos, ang pagkain na kulang, kasama ngang hindi mapigilan na galit at pag-aalala, nagpalala ng kanyang dati ng hypertension. Isang gabi, biglang natumba si Ate Nena at nabawi ngang kapitbahay para dalhin sa ospital. Kahit nakarating siya sa ospital ng nasa tamang oras, malaki ang epektong nangyari. Naging paralisado ang kanyang kalahating katawan, kailangang manatili sa higaan. Ang lahat ng pangangailangan niya ay nakasalalay sa iba. Ang pasanin ni Daniel ay higit pang lumaki. Kailangan niyang kumita ang pera at alagaan ang kanyang nakaratay na ina. Kailangang personal niyang gawin ang lahat ng gagawaing dating para sa babae, lamang magluto ng lugaw, magsubo ng pagkain, palitan ang diaper, paliliin ang ina. Ang pagod at kahihiyan ay binabago siya nang nakikita hindi na siya ang Daniel na dating nakasuot ng maayos na damit. Walang sapat na pera para sa gamot. Ang kalagayan ni Ate Nena ay lalong lumala. Nandun si Ate Nena sa maliit at murang higaan sa loob ng boarding house, ang mga matang walang buhay na nakatutok sa kisame. Sa malinaw niyang maasandali, hindi alam ng sinuman kung nagsisisi siya sa kanyang maanagawa. Tahimik lang siyang namumuhay sa mga nalalabing araw sa gitna ng sakit at kalungkutan. Sa wakas, isang makulim at maulan na gabi, huminga siyang huli natapos ang isang buhay na punong kasakiman at pagkakamali. Si Charlene naman, pagkatapos ng pagkaraos ng pamilya, ay hindi maayos na namuhay. Walang kapatid na nagbibigay, walang ina na nagpoprotekta, kailangan niyang sumandal sa sarili.
Ngunit sa kanyang katamaran at pagkasanay sa kaginhawahan, hindi siya makaagapay ng totoong trabaho. Mabilis siyang nalugmok na kisama sa masamang grupo, mataong buhay ang panloloko at pangungutang. Ang kanyang buhay ay lumubok sa mabibilis na kasiyahan at nagtitipon-tipong utang walang sinumang narito para payuhan siya o pigilan. Ang landas niya ay lalong lumayo sa liwanag at walang makitang paraan para bumalik. Ang karma ay dumating sa kanila ng dahan-dahan ngunit walang awa. Bawat isa ay natanggap ang mapait na katapusan, isang katapusang sarili nilang ginawa sa pamamagitan ng kanilang mapagpili at kilos sa nakaraan. Narinig ko ang makwentong ito mula sa isang lumang kaibigan. Ang puso ko ay hindi naramdaman ang kasiyahan o tagumpay. Naramdaman ko lamang ang isang kakaibang katahimikan. Lahat ng utang at galitan ay mukhang nabayaran na. Ang tadhana ay may sariling patas na pamamaraan. Isang madilim at masama na kabanata ng aking buhay ay tunay na naksara na. Pagkatapos ng ganap na pagsasara na nakaraan, naramdaman ko na parang nagbago ang aking buhay. Ang pasanin na dumadagdag sa aking kaluluwa sa loob ng 3 taon ay ganap na natanggal. Hindi na ako kailangang mamuhay sa pagkukunwari, hindi na kailangang maging tibay-tibay para protektahan ang pagpapahalaga ng sinuman sa sarili. Maaari na akong maging ako isang Carla Reyes na malaya, nagsasarili at malakas. Nagpasiya akong ibenta ang kondominium na iyon na puno ng masasamang alaala. Sa pera na nakuha at sa aking ipon, pumili ako ng isang mas maliit ngunit mainit na penthouse unit na may kahanga-hangang tanawin. Sarili ko ang nagdisenyong loop. Ginawa itong espasyo para sa aking sarili, isang mapayapang lugar para makauwi pagkatapos ng bawat araw ng trabaho. Ang aking karera ay lalong sumuksok pataas, wala nang iniisip na aberya sa bahay, nakapag-focus na ako ng buo. Ang mga proyektong aking pinangalagaan ay tagumpay ng tagumpay, nagdadala ng malaking kita para sa kumpanya. Napansin at lubos na pinahahalagahan ng pamunuan ang aking kakayahan at 1 taon lamang pagkatapos ng annulment, opisyal akong na-appoint bilang Vice President for Sales, isa sa mga pinakabatang babaeng leader at isa sa mga pinakamatagumpay sa aming industriya. Hindi lang sa trabaho nahanap ko ang kasiyahan, natutunan ko ring mahalin at alakan ang aking sarili. Nag-enroll ako sa yoga para mahanap ang balanse, sumali sa cooking class para matupad ang aking pagmamahal sa pagluluto. Naglaan akong mas maraming oras para sa aking mga magulang, dinala sila sa magabiyahe, pinasaya sila. Sa nakikita ko ang kanilang ngiting kasiyahan at pagmamalaki, alam kong ang aking tiwak na desisyon noon ay tama. Ang aking buhay ngayon ay isang sali, ngamgapayapa at maliwanag na araw. Mas maganda ako, mas kumpiyansa, at mas yaman, hindi lang sa pera kundi pati na rin sa espiritu. Napagtanto ko na ang halaga ng isang babae ay hindi nakasalalay kung gaano karami ang ibinigay niya para sa iba, kundi kung gaano siya nag-ukol ng pagpapahalaga sa kanyang sariling halaga. Ang aming lakas paggawa, katalinuhan at pagsisikap ay dapat gamitin una para sa aming sariling kaligayahan. Sapagkat kapag masaya ka, maari kang makapagatid ng kaligayahan sa mga taong tunay na karapat-dapat. Hindi ko nagmamadaling hanapin ang bagong pag-ibig. Tinatamasa ko ang malaya at kulay-kulay na pagiging sotra, ngunit naniniwala akong sa isang lugar doon sa labas ay mayroon lalaking naghihintay sa akin. Isang lalaking mamahalin sa akin bilang totoong ako, magpapahalaga sa aking karera at kasama kong magtatayong kinabukasan batay sa respeto at pantay-pantay na pagtrato. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking penthouse, nakatingin sa lungsod na kinikislap ng ilaw sa gabi. Numiti ako. Lumabas ako mula sa abong isang gumuho at nabigong kasal at muling nabuhay bilang isang mas maliwanag na bersyon ng aking sarili. Ang nakaraan ay isang mahalagang aral at ang kinabukasan ay isang blankong pahina na naghihintay sa akin para sulatan ng mga pinakamasisayang kabanata. Wakas, ang paglalakbay ni Carla Reyes mula sa kadiliman ng bulak na sakripisyo papunta sa maliwanag na liwanag ng dignidad at kalayaan ay opisyal na natapos.
Tuwing isang kwento ang nagtatapos, hindi lang nag-iwan ito sa atin ng mga alaala ng mga eksena at kapalaran ng mga tauhan, higit sa lahat, naglalagay ito ng mga malalim na aral, mga pagpapahalaga na maaring gumabay sa ating sariling buhay. Ang kwento ni Charla ay hindi lamang isang talaan ng nga away sa pamilya, ito rin ay isang salamin ng nga nakatagong panik sa mga relasyon, lalo na tungkol sa halaga ng pera at dignidad ng babae sa modernong lipunan. Ang unang aral, at marahil ang pinakamahalagang aral, ay tungkol sa sakripisyo. Mula sa maraming henerasyon, ang sakripisyo ay laging kinikilala bilang isang kahangahangang katangian ng Filipino na babae. Itinututuro tayo na dapat para sa asawa, para sa anak, dapat umurong isang hakbang para mapanatili ang kapayapaan ng pamilya. Iyon ay hindi mali sa sarili nito, ngunit ang kwento ni Charla ay nagpakita ng isang napakamanipis at mapanganib na hangganan, ang pagitan ng sakripisyo at pagwawasak ng sarili. Ang sakripisyo ay tunay na mahalaga at karapat-dapat ipahalaga kapag inilalagay ito sa tamang lugar para sa mga taong karapat-dapat at kapag ito ay nagtatayo ng magkasabay ng respeto. Kapag ang iyong sakripisyo ay tinatrato na parang isang natural na obligasyon, kapag ang iyong kabutihan ay ginagamit na parang katangahan, hindi na ito sakripisyo, ito na ay pagwawasak ng sarili. Nagsakripisyo ng labis si Carla. Isinakripisyo niya ang katotohanan tungkol sa kanyang kakayahan at ari-arian para protektahan ang mababaw na pagpapahalaga sa sariling kanyang asawa. Ngunit anong natanggap niya kapalit? Paghamak, pagsasamantala at sa huli pagtataksil. Ipinapakita nito sa atin na bago magsakripisyo para sa sinuman, kailangan muna nating matutunan ang pagpapahalaga sa ating sarili. Ang ikalawang aral ay tungkol sa lakas ng pinansyal na kasarinlan. Hindi ito isang kwentong nagtataguyod ng materyo, ito ay isang malakas na pagpapatibay ng halaga ng babae sa lipunan. Ang pera sa sarili nito ay hindi masama. Nagiging masama lamang ito kapag nasa kamay ng mga sakim at tamad. Subukan nating isipin, kung si Carla ay walang kakayahang kumitang pera, walang matatag na karera, hindi ang may-aring condominium magkakaroon ba siyang lakas ng loob na tumayo at lumaban? Marahil ay hindi. Ang pinansyal na kasarinlan ay hindi lang nagbibigay nga material na kasaganaan sa babae, higit sa lahat, binibigyan nito sila nga karapatang pumili, karapatang magsalita, at karapatang magpasya ng sarili nilang kapalaran. Kaya naman, kahit sino ka pa at kahit sa anong sitwasyon ka naroon, huwag kailanman tumigil sa pagbuo ng iyong karera at sariling pinansyal na kasarinlan. Iyon ang pinakamatibay na pundasyon ng iyong kaligayahan. At ang huling aral, isang aral na punong humanong pagpapahalaga, ay tungkol sa kasakiman at karma. Ang pamilya ni Daniel Cruz ay isang halimbawa kung paano maaring sirain ng kasakiman ang isang tao. Hindi sila mahirap, hindi sila nagugutom, ngunit walang katapusan ang kanilang pagnanasa. Gusto nilang makuha ang lahat ng hindi nagbibigay ng kahit anumang pagsisikap. Ang mentalidad, energy, parasito, ang pagsandal sa lakas ng iba ang nagdala sa kanila sa pagbagsak. Kapag nawala ang host, hindi makabubuhay ang mga parasito ng mag-isa. Nagtatakbuhan sila sa isa at sa huli ay nagwasak ng sarili. May isang makatarungang batas sa buhay, ang batas ng sanhi at bunga. Hindi ka maring magtanim ng pagkamakasarili, katamaran at kasamaan at umasa pang mag-aaningang matamis na bunga ng kasiyahan at kasaganaan. Ang kapalit na tinanggap ng pamilya ni Daniel Cruz ay malaki, ngunit na ayon sa lahat ng kanilang ginawa, ito ay parang babala para sa ating lahat. Mamuhay ng may dignidad, pahalagahan ang anumang mayroon ka, at tratuhin ang iba ng may kabutihan. Sapagkat ang itinanim ay doon din anihin. Ang kwento ni Carla sa huli ay isang kwento ng muling pagsilang. Mula sa labi ng isang gumuhing kasal, tumayo siyang mas malakas at mas maliwanag. Itinuturo niya sa atin na ang pagkakatisod ay hindi katakut-takutan. Ang katakut-takutan ay ang hindi mangahas na bumangon. Ang pagtataksil ay hindi katakut-takutan. Ang katakut-takutan ay ang pagkawalan ng pananampalataya sa sarili.
Ang kaligayahan ay hindi isang regalo na ibinibigay, ito ay bunga ngang tapang na lumaban para makuha.